Tingnan mo nga ang Baduy at Bakya mong itsura. Isang probinsya ng tulad mo, karapat-dapat ka bang umiyak dito? Asawa ko si Aldrin. Walang pag-alinlangang ibinuhos niya ang malamig na champagne mula sa kaniyang baso ng diritso sa aking muha sa harap ng daan-daang tao. Sa kaniyang tabi, si Nanay Teresa, ang aking biyenan, ay naka-cross arms habang nakataas ang kilay at may mapang-aping ngiti sa kaniyang malabi. Palayasin mo na yan, untak niya. Anak, hindi tatanggapin ngang pamamahay na ito ang isang bawok na manok na hindi man lang makapangitlok. 10 taon ng aking kabataan ang ipinagpalit sa isang napakasakit at mapang-aping pagamak, ngunit hindi ako mahina. Pinunasan ko ang natitirang champagne sa aking mukha, ngumiti ng matalim, saka inilabas ang aking telepono upang gumawang isang tawag na magpapagsisisi sa kanila habang buhay. Manggagili kong mambabasa, anong paraan kaya ang gagamitin ng isang asawa upang mapaluhot at mapagbayat ang kaniyang taksil na asawa at ang mapang-aping ina nito? Sabay-sabay nating subaybayan ang kaniyang kwento. Huwag kalimutang i-like, mag-iwan ng komento, at mag-subscribe sa ating channel ng mga kwento ng buhay upang patuloy kaming suportahan. Nang gabing iyon, ang lobby ngang 5 bituing hotel sa Bonifacio Global City, BGC, ay mas marangya at kahanga-hanga kumpara sa ibang na gabi. Ang managlalakihang kristal na chandelier na nakasabit ay tila mga bituin sa isang maliit na kalawakan na nagpapakita ang kanilang kumikinang na liwanag sa makinis at makintap na sahig na marmol. Ang malambing na tuktok ng instrumental na musika ay sumasabay sa tunok ng mga nakuumpugang baso ng champagne ng mga panauhin. Ang buong silit ay napupunong karangyaan, kagalakan, at ng amoy ngang kapangyarihan at tagumpay. Nakatayo ako sa isang madilim na sulok malapit sa hapak nga inumin. Tahimik na pinagmamasdan ang lalaking sentro ngang atensyon ng lahat. Siya si Aldrin, ang aking asawa. Nakatayo siya sa gitna ngang pangunahing entablado. Napakawapo niya sa kaniyang mamahaling suot na sadyang ipinatahi para sa kaniya. Maayos ang kaniyang buhok, at may nagniningning na mukha habang tumatanggap ngang mapagbati mula sa mga panauhin, mga kasosyo sa negosyo, at mga kasamahan sa trabaho. Ngayong araw ang pinakamalaking sandali para sa kaniya. Ang araw kung kailan siya opisyal na uupo bilang branch director ng Imperial Prime Holdings, isa sa pinakamalaking konglomerat ng real estate sa buong bansa. Sa pagtingin ko kay Aldrin, napuno ang aking puso ang makahalong emosyon. May kaunting pagmamalaki dahil ang lalaking pinili ko ay nagtagumpay na. May kaunting kasiyahan dahil ang lahat ng aking pagsisikap sa nakalipas 6 taon ay nagbunga na. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may matinding kirot para sa aking sarili. 10 taon ang nakalilipas. Ako, isang babaeng nagngangalang Clara, ay mayroon ding malalaking pangarap. Ako ay isang matalino, may tiwala sa sarili, at may napakaraming pangarap na hinaharap. Ngunit sa nakalipas na 10 taon, handa kong isinakripisyo ang lahat ng iyon, umatras sa likod upang maging isang simpleng may bahay. Tinanggap ko ang papel bilang isang tahimik na anino, naging matibay na sandigan sa likod upang siya ay makalipat ng mataas at malayo. Isinuko ko ang aking sariling karera. Iniwan ko ang nakasiyahan ning kabataan para lamang magbabad sa kusina araw-araw. Asikasuhin ang kaniyang pagkain at tulog, at alagaan ang aming maliit na pamilya. Sa bawat malamig na gabi, nananatili akong gising habang naghihintay sa kaniya na mag-uwi ngang blueprint at plano sa disenyo, ipinagahanda ko siya ngang mainit na gatas, at minamasahe ang kaniyang pagod na balikat. Palagi kong pinaniniwalaan na ang tagumpay ng asawa ay ang pinakamataas na karangalan para sa isang asawa. Sa pagtingin sa nasisiyahang ngiti ni Aldrin ngayon, akala ko ang lahat ng aking sakripisyo sa nakalipas na 3,650 na araw ay sa wakas ay nabayaran na ng karapat-dapat. Ang malakas na palakpakan ay gumising sa aking pagmumuni-muni. Kinuha ni Aldrin ang mikropono. Sa isang may tiwala sa sarili at kagalang-galang na tindig, humakbang siya sa harap ng entablado. Ang kaniyang malalim at mainit na boses ay umalingaw-ngaw sa buong silit. Nais ko pong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa lahat ng makagalang-galang na panauhin, mga pinuno, mga kasosyo sa negosyo, at lahat ng aking mga kasamahan na naglaan ng kanilang mahalagang oras upang ibahagi ang kagalakang ito sa akin ngayong gabi. Upang marating ang tagumpay at ang posisyon ng pagiging direktor ngayon, kailangan kong magtrabaho ng walang pahinga, lampasan ang iba't ibang paghihirap at hamon. At sa pagkakataong ito, nais ko ring magpasalamat ng lubos sa mga taong palaging sumusuporta, naniniwala, at sumasama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito. Biglang bumibilis ang tibok ng aking puso. Bahagya akong ngumiti. Ang aking makamay na magaspang dahil sa magawaing bahay ay makahawak ng may kaba. Inihanda ko ang aking sarili na tanggapin ang nga matatamis na salita.
Ang pasasalamat na inakala kong tiyak na iaalay niya sa akin ang kaniyang tapat na asawa. Sinabi ko sa aking sarili na ang maluhang ng kalungkutan at ang mamasasakit na salita ng aking biyenan na matagal kong tiniis ay tuluyan ng mapaparam sa nakaraan. Ngunit hindi. Ang sumunod na nangyari ay tila isang balde ng yelo na ibinuhos diritso sa aking muha, na nagwasak sa lahat ng aking mapangarap ng pira-piraso. Malakas na nagpasalamat si Aldrin sa Board of Directors ng Imperial Prime Holdings na nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Nagpasalamat siya sa kaniyang makasamahan na tumulong sa kaniya, at nagpasalamat sa makasosyo na nagtiwalang mamuhunan. Nagpasalamat siya sa lahat, ngunit walang kahit isang salita na binanggit ang aking pangalan, ang asawa na sumama sa kaniya. Sa pakikipagbaka sa nakalipas na 10 taon ng hirap at ginhawa ay tila hindi kailanman umiral sa kaniyang alaala sa maningning na sandaling ito. Ang ngiti sa aking malabi ay dahan-dahang nawala. Ang pakiramdam ng kawalan at kalamigan ay nagsimulang gumapang sa bawat sulok ng aking puso. Ipinikit ko ang aking mga mata, sinusubukang aluin ang aking sarili na marahil dahil ito ay sa trabaho, kailangan niyang unahin ang profesional na bahagi bago ang pamilya. Ngunit ang pinakamasamang bagay na wawasak sa lahat ng aking tiwala at dangal ay magsisimula pa lamang. Tumikhim si Aldrin. Ang kaniyang tingin ay biglang naging malambot at puno ng paganga habang nakatingin sa harapang hanay ng upuan. At ngayong gabi, sa mahalagang sandaling ito, mayroong isang napaka-espesyal na tao na kailangan kong banggitin, malakas na sinabi ni Aldrin sa mikropono. Ang bawat salita niya yumalinggaw sa buong bulwagan. Ang taong palaging nagiging bukal ngang walang hanggang inspirasyon at pinakamalaking motibasyon ko upang lumaban araw-araw. Ipinaramdam sa akin ng babaeng ito kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, pag-unawa, at pagbabahagi sa mga oras ng matinding pagod. Ikaw, nang walang pakialam sa sasabihin ng iba, ay tahimik na nanatili sa aking tabi, binibigyan ako ng lakas sa pamamagitan ng iyong lambing at talino. Ang aking tagumpay ngayon, ang aking karangalan sa sandaling ito, ang kalahati nito ay sa iyo, Bianca. Umakyat ka rito sa tabi ko. Ang buong silid ay biglang naging maingay, ang mga bulungan ay nagsimulang marinig na tila ugong ng mabubuyok. Natigilan ako na tila tinamaan ng kitlat. Nabingi ang aking ngatainga. Nawalan ng laman ang aking isip. Sino si Bianca? Mula sa hanay ng kagalang-galang na panauhin, isang batang babae na may balingkinitang katawan na nakasuot ng nakniningning na pulang sedang gaun ang mahiyain ngunit may pakmamalaking tumayo. Ang kaniyang muha ay maayos na inayusan, matalim, at may halong kayabangan na nagpapakita ng imahe ng isang spoiled na prinsesa. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kaniya. Ang bawat hakbang ni Bianca ay napaka-elegante at may tiwala sa sarili, na tila isang reyna na naglalakad patungo sa kaniyang trono. Umakyat siya sa pulang karpet ng entablado, naglakat ng diritso patungo sa aking asawa. At doon, sa harap ng daan-daang tao at sa ilalim ng walang humpay na kislap ng kamera, walang pag-alinlangang ibinuka ni Aldrin, ang kaniyang mabisik at niyakap ang babaeng iyon. Hinafakan niya ng mahigpit ang magandang kamay ni Bianca. Itinaas ito ng mataas na tila may pakmamalaking ipinapakita sa mundo ang isang napakahalagang kayamanan. Ang aking puso ay tila pinipigang ng isang hindi nakikitang kamay. Napakasakit hanggang sa hindi ako makahinga. Ang lahat sa aking paligid ay tila umikot at lumalabo. Ang instrumental na musika, ang paminsan-minsang palakpakan, ang mabulungan ng maataw sa paligid lahat ay tila lumalayo. Sa aking mga mata ngayon, 2 tao lamang ang nakatayo sa entabladong iyon, mukhang napakabagay at nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Habang ako, ang kaniyang legal na asawa, ang taong nagbuhos ng pawis at luha upang marating niya ang posisyong ito, ay nagtatago sa isang madilim na sulok. Nakasuot akong kupas na gaon mula pa noong nakaraang taon. Ang aking buhok ay nakatali lamang ng simple, mukhang kaawa-awa at walang pakinabang, tila isang murang katatawanan para sa mundo. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas, o marahil dahil sa matagal ng kinikimkim na kahihiyan na bumasak sa lahat ng aking hangganan. Humakbang ako palabas mula sa dilim. Naglakad ako ng dahan-dahan ngunit napakatatak patungo sa maliwanag na entabladong iyon. Hindi ko kayang manatiling nanunot sa walang hiyang palabas na ito. Kailangan kong magtanong. Kailangan kong bawiin ang aking dangal bilang isang asawa. Ang tunong aking takong ay umaling-awngaw sa sahig, na nalunot sa ingay ng marangyang karamihan. Nang papalapit na ako sa entablado, ilang magkakilala ang nagsimulang makakilala sa akin. Nagsimula silang magturo at magbulungan ng may panunuya. Aldrin, tawag ko. Ang aking boses ay nanginginig sa pagpigil sa luha na gustong kumawala sa aking lalamunan. Ano ito? Sino ang babaeng ito? Narinig ni Aldrin ang aking boses, lumingon siya sa ibaba. Nang magtakpo ang aming na mata,
wala akong nakitang kahit kaunting pagkagulat, pagsisisi, o pagkakasala sa mamatang lalaking minsan kong nakasama sa isang kama. Sa halip, ang tanging naroroon ay ang malamig na pagtingin at ang malinaw na inis sa kaniyang muha. Tila ba ang aking pagdating ay isang dumi na sumisira sa pinakamaningning na sandali ng kaniyang buhay. Nang makita ako ni Bianca, agad siyang sumandal sa dibdib ni Aldrin. Nanlalaki ang kaniyang manggamata na tila takot at walang lakas. Bakit ka pa nagpapakita rito? Hindi mo ba nakikita na ginagawa mong katatawanan ang sarili mo sa harap ng lahat? Ngumisi si Aldrin, binitawan ang nasalitang kasing talas ng kutsilyo na kumuha sa natitirang dangal ko. Iniyakap niya ng mahigpit ang kaniyang braso sa baywang ni Bianca. Inilapit ito ng may pagmamalaki at hamon. Idilat mo ng malaki ang iyong mamata at tingnan mo ng mabuti. Ito ang tunay na babae sa buhay ko. Isang maganda at matalinong babae na karapat-dapat sumama sa isang direktor na tulad ko. Hindi tulad mo, Clara. Ipinaparamdam sa akin ni Bianca ang pagiging isang tunay na lalaki. Binibigyan niya akong pagmamalaki kapag nasa harap ng lipunan. At higit sa lahat, dinadala niya sa kaniyang sinapupunan ang aking dugo at laman isang anak na lalaki na magpapatuloy ng aking lahi, na sa loob ng 10 taon ay hindi kayang ibigay ng isang baok na tulad mo. Ang masalita ni Aldrin ay tila kitlat na tumama sa aking ulo, na nagwasak sa aking pandinig. Baw. Ang 4 na titik na iyon ay binikas niya ng malinaw at malakas upang marinig ng daan-daang tao sa silid. Ang pisikal na sakit ng hindi pagkakaroon ng anak, na naging isang bukas na sugat at pagpapahirap sa aking sarili sa loob ng 10 taon, ay ginamit ngayon ng lalaking pinakamamahal ko bilang isang matalim na sandata upang hamakin ako sa harap ng publiko. Tiniis ko ang pait-ngam nga tradisyonal na halamang gamot pampabuntis. Pumunta sa iba't ibang ospital. Tinis ang mapanghamak na tingin ng aking biyenan, lahat ay para sa pag-asang mabigyan siya ng anak. Ngunit ngayon, tinapakan niya ang sakit na iyon ng walang awa. Saka paano naman ako? Sa loob ng 10 taon na ito, ang aking sakripisyo para sa pamilyang ito, para sa ina mo, para sa karera mo, wala ba ang lahat ng iyon? Nanginginig kong tanong. Ang maluha ay nagsimulang mapuno sa aking nga mata. Napakasakit. Tiningnan ako ni Aldrin mula ulo hanggang paa ng may matinding paghamak. Tila tumitingin sa isang basura na kailangang itapon. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Isang baduy at makalumang probinsyana na buong araw na walang alam kundi kusina, patis, bawang, at sibuyas. Ang damit mo ay kupas at marumi. Ang katawan mo ay laging amoy mantika at bawang. Sa tingin mo ba ay ipagmamalaki ng isang direktor na tulad ko na iharap ang isang mababang asawang tulad mo sa mga kasosyo sa negosyo? Ang pagiral mo ay nagpapaalala lamang sa akin sa aking mahirap at madilim na nakaraan na nais kong ibaon at burahin ng tuluyan. Huwag ka nang tumayo rito para harangan ang aking kinabukasan. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Aldrin ang baso ng champagne na nasa mesa malapit sa kaniya. Bumaba siya ng isang hakbang, lumapit sa akin ng may mukhang puno ng hamon. At pagkatapos, sa harap ng daan-daang nagulat na mga panauhin, ibinuhos niya ang buong laman ng kaniyang malamig na champagne diritso sa aking muha. Ang malamig na likido ay tumama sa aking balat, dumaloy sa aking muha, pumasok sa aking ilong at mga mata, napakahapdi. Ang champagne ay dumaloy sa aking buhok na pinahirapan kong ayusin sa bahay. Binasa ang murang sedanggaw na binili ko sa pamamagitan ng pag-ipon mula sa perang pampalengke sa loob ng 1 buwan para lamang magamit sa masayang araw ng aking asawa. Ang kalamigan ng champagne na pumasok sa aking balat ay hindi may hahambing sa kalamigang nagpapatigas sa aking puso sa sandaling ito. Ito ang pinakamalalim na kahihiyan. Isang malupit na pagtapok sa dangal ng isang tao. Walang silbing babay. Makipag-divorce ka na. Mag-impake ka na ngang gagamit mo at lumayas sa buhay ko ngayong gabi rin. Galit na binitawan ni Aldrin ang bawat salita. Saka inihagis ang baso sa sahig hanggang sa mabasak ito ng pira-piraso. Ang tunongan na basak na salamin ay umaling-aungaw sa katahimikan. Tila tunong ng aking puso na kababasak pa lamang. Ang buong malawak na lobby ay biglang naging tahimik. Daan-daang tao, mula sa mga kagalang-galang na panauhin hanggang sa mga waiter, ay nagpigil ngang hininga na tigilan sa nasaksihang napakalupit at hindi inaasahang pagamak na nangyari sa harap ng kanilang mga mata. Walang nangahas na mamagitan, walang humakbang upang ipagtanggol ako. Tumayo lamang sila pabalik, bumuong ang bilok. Pinapanot ako ng may iba't ibang ekspresyon. May mga nag-usisa, may naawa, at mayroon ding manasisiyahang tingin mula sa magalit sa akin. Tumayo akong walang kibo na tila isang estatwang bato na nalimutan sa gitna ng karamihan. Ang mapatakang champagne ay patuloy na pumapatak mula sa aking baba patungo sa aking lik, malakit at malamig. Ang matinding kahihiyan ay pumasok sa aking bawat hibla, winawasak ang aking pagkatao.
Ang sinumang normal na babae sa ganitong sitwasyon ay maaring magwala. Atakihin ang kaniyang walang hiyang asawa at ang kabit nito, o kaya ay takpan ang mukha at tumakbo sa matinding kahihiyan. Ngunit may kakaibang nangyari sa akin sa madilim na sandaling iyon. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa at matinding sakit, bigla kong ayaw nang umiyak. Ang aking maluha ay tila napatigas ng kalupitan at kawalan ng pakialam ni Aldrin. Ang matinding sakit ay biglang nagbago tungo sa isang malamig at nakatatakot na katahimikan. Ang tabingang ilusyon tungkol sa isang masayang pamilya, tungkol sa isang asawang nagpapasalamat sa sakripisyo ng kaniyang asawa, ay tuluyan ng gumuho. Ang nakatayo sa harap ko ay hindi na ang asawang minahal ko, kundi isang walang utang na loob na taksil, isang taong nagtapon ng kaniyang dangal para sa pagkengkarangyaan. Dahan-dahan kong binuksan ang aking luma at kupas na bag, kalmado kong inilabas ang isang pirasong puting tisyu. Kalmado kong itinaas ang aking kamay upang punasan ang mansangang champagne na nagpabasa sa aking mukha. Pinunasan ko rin ang huling bakas ng sakit na naramdaman ko para sa masamang taong ito. Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo, inayos ang aking basang buhok, tumayo ng matuwid, at tumingin diretso sa mga mata ni na Aldrin at Bianca. Ang aking mamata ngayon ay wala ng kahit kaunting bakas ng sakit, pagmamakaawa, o kahinaan. Ang aking tingin ay malalim, kalmado, at malamig na tila isang lawa sa panahon ng taglamig. Tahimik kong binitiwan ang imaheen isang pasensyosa at masunuring asawa. Hinubad ko ang mahinang balat na isinuot ko sa nakalipas na 10 taon. Sa harap ng daan-daang pares ng nga mata na nahihintay sa isang malaking gulo, dinukot ko ang aking bulsa at inilabas ang aking telepono. Sa gitna ng nakatatakot na katahimikan, pinindot ko ang isang serye ng manumero na napakapamilyar at napakalihim. Minsan lamang tumunok ang linya. Sa kabilang dako, agad itong sinagot ng isang tao. Ate Celso, tanong ko. Ang aking boses ay malina, matatag, at puno ng autoridad na walang kahit kaunting kaba o hikbi. Sa kabilang linya, narinig ang boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na malalim at puno ng paggalang. Opo, tama po. Nakikinig po ako, ma'am. Inikot ko ang aking tingin sa buong silid, dumaan sa mga naguguluhang muha, saka huminto sa matalim na tingin sa mayabang kong asawa sa ibabaw nga entablado. Binikas ko ang bawat salita ng malinaw at malamig, na tila isang hatol ngang kamatayan. Kanselahin agad ang desisyon sa promosyon bilang direktor sa ngalan ni Aldrin Santos para sa akin. Ibaba ang kaniyang posisyon bilang janitor na mabanyo sa basement ng kumpanya simula bukas. Walang paliwanag at walang anumang dahilan. Ang aking masalita ay umaling-awngaw ng malinaw. Ang bawat salita ay tila bala na bumasak sa katahimikan ng bulwagan. Kumunot ang nuni Aldrin habang nakatingin sa akin. Ang kaniyang mga mata ay nagpapakitang kaguluhan na may halong panunuya. Tila ba inisip niya na nabaliw na ako dahil sa tinding stress kaya nakapagsasabi ako ng walang katuturang salita. Ngunit hindi niya alam na ang maikling tawag na iyon ay ang katapusan ng kaniyang maningning at pekeng buhay, at ang simulangang pagbabalik ng isang reyna na kaniyang hinamak. Inilagay ko ang aking telepono sa bag, lumingon, at may pagmamalaking lumakat palabas ng marangyang lobby. Iniwan ko sa aking likod ang taksil na lalaki at ang madilim na kinabukasang naghihintay sa kaniya kinabukasan. Ang dilim ng gabi ay sumalubong sa akin nang lumabas ako sa marangyang hotel. Ang malamig na hangin sa daan ay nagpatuyo sa natitirang malakit na champagne sa aking muka at buhok. Pumara akong taksi, umupo sa likod na upuan, at ipinikit ang aking nga mata. Ang ugong ng makinangang sasakyan ay naglayo sa akin mula sa madilim at punong sinungalingang lugar na iyon. Kayo, aking mamambabasa, tiyak na nagtatanong kung sino ako. Saan ko nakuha ang lakas upang sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono ay may babako ang posisyon ng isang bagong direktor sa napakalaking Imperial Prime Holdings? Ang lahat ng tao sa handaan ngayong gabi, kabilang si Aldrin at ang kaniyang ina, ay nag-aakalang ako lamang si Clara, isang kawawang ulilang probinsyana, na pinalat na makasal sa isang lalaking tagalungsot, ngunit nakakamali sila. Napakalaking ang kanilang pagkakamali. Ang tunay kong pagkakakilanlan ay hindi isang walang silbing may bahay na nakikitira lamang tulad ng palagi nilang kinukutya. Ako si Clarissa Imperial, ang nag-iisang anak at tagapakmana ng yumaong Don Fernando Imperial, ang dakilang lalaki na naktatak at naktayo ng tanyak na imperyo ng real estate na Imperial Prime Holdings sa buong bansa. 10 taon ang nakalilipas, mayroon akong buhay na pinapangarap ng lahat. Noong panahong iyon, ako ay 22 taong gulang pa lamang, ang pinakamaningning na edad para sa isang babae. Katatapos ko lamang mag-aral na may karangalang magna cum laude sa Master of Science in Business Administration sa London School of Economics, LSE.
isa sa pinakaprestihiyosong universidad sa United Kingdom. Bumalik ako sa bansa na puno ng ambisyon, handang sumabak sa malupit na mundo ng negosyo upang tulungan ang aking minamahal na ama na pasanin ang kaniyang pamana. Ngunit ang tadhana ay napakalupit. Ang araw na lumabas ako ang paliparan, ang sumalubong sa akin ay hindi ang magiliw na ngiti at mainit na yakap ang aking ama, kundi ang nag-aalala at lumuluha na mukha ni Ate Celso Macaraig. Si Ate Celso ang pinagkakatiwalaang kanang kamay ng aking ama. Ang kasama niya sa pakikipaglaban simula nung nagsisimula pa lamang ang negosyo. Sa gumaralgal na boses, sinabi niya sa akin ang isang mapait na katotohanan. Ang aking ama ay biglang pumanaw dahil sa isang malubhang karamdaman. Tila gumuho ang mundo sa ilalim ng aking nga paa. Mula sa pagiging isang spoiled na prinsesa, bigla akong naging isang ulilang naliligaw sa gitna ng napakalaking kayamanan ng walang sandigan. Matapos ang malungkot na libing aking ama, tinawag ako ni Ate Celso sa kaniyang opisina. Doon, may pagalang niyang inabot sa akin ang isang huling habilin at isang liham na selyado ang pulang selyo. May luha sa kaniyang mga mata nang sabihin niyang ito ang huling mensahe ang aking ama para sa akin. At ibinilin na buksan ko ito kapag nag-iisa na ako. Nang gabing iyon, sa aking tahimik at malamig na silid, nanginginig kong binuksan ang liham ng aking ama. Ang sulat kamay ng aking ama na dati ay matatag ay tila bahagyang nanginginig at mahina sa mga huling linya. Isinulat ng aking ama na alam niyang hindi na siya bibigyan ng mahabang panahon ng kaniyang sakit. Napilitan siyang iwan ang kaniyang maliit na anak ng mag-isa sa mundong ito. Alinsunod sa huling habilin, iniwan niya ang buong imperyo ng Imperial Prime Holdings para sa akin. Ngunit sa pagitan ng mga mensahe tungkol sa trabaho, may nakasulat na matinding takot mula sa isang ama. Natatakot ang aking ama na ang napakalaking kayamanang ito at ang pinakamataas na kapangyarihan ay maging isang dobleng talim na sandata na wawasak sa aking buhay. Isinulat niya na ginugol niya ang kaniyang buong buhay sa mundo ang negosyo at nakasaksi ng napakaraming trahedya ang nga pamilyang nawasak. Ang mga magkakapatid at mag-asawa ay nagpapatayan dahil lamang sa kayamanan at kapangyarihan. Naunawaan ng aking ama kung gaano kakatakot ang puso ang tao sa harap ng kapangyarihan ng salapi. Natatakot siya na ang nga taong lalapit sa akin ay may layon lamang na makuha ang aking kayamanan hindi dahil sa tapat na pagmamahal. Ayaw ng aking ama na ang kaniyang anak ay mabuhay sa paghihinala na yakap-yakap ang malamig na kayamanan sa tuktok ng tagumpay ng walang tunay na pag-ibig sa oras ng sakit. Dahil dito, sa kaniyang pagmamahal, gumawa siyang isang napakahirap na pagsubok para sa akin. Hiniling niya sa akin na agad na itago ang aking tunay na pagkakakilanlan sa loob ng eksaktong 10 taon. Sa loob ng 10 taong iyon, ang buong pamamahalangang Imperial Prime Holdings ay ipagkakatiwala kay Ate Celso sa ilalim ng aking lihim na pangangasiwa mula sa malayo. Habang ako naman ay kailangang iwan ang pagiging anak ng isang bilyonaryo, hubarin ang mga mamahaling damit at iwan ang mga mamahaling sasakyan. Kailangan kong magpalit ng pangalan at mabuhay bilang isang mahirap na ulilang probinsyana na nakikipagsapalaran sa Maynila. Nais ng aking ama na maranasan ko ang hirap at ginhawangang buhay upang ihanda ang aking kaisipan na maging matigas na tila bakal at maging matalas ang aking paningin na kayang tumagos sa puso ng tao. At ang pinakamahalagang kondisyon, nais ng aking ama na gamitin ko ang 10 taon ng pagsubok upang makahanap ng isang lalaking tunay na magmamahal sa akin kung sino ako. Isang taong handang magprotekta, magtimpi, at tumanggap sa akin kahit na ako ay walang-wala, walang pera, at walang katayuan sa lipunan. Ibinilin niya na pagkatapos lamang ng 10 taon, o kapag hinarap ko ang pinakamalaking pagsubok at nakita ang tunay na muhang ng isang manloloko, saka ko lamang maring hubarin ang aking maskara at bumalik sa pamumuno upang bawin ang lahat ng sa akin. Matapos basahin ang liham ng aking ama, umiyak ako ng umiyak. Naunawaan ko ang puso ng aking ama, ang pag-alala ng isang magulang na nais protektahan ang kaniyang anak hanggang sa huling hininga. Pinunasan ko ang aking maluha. Nangako sa aking sarili na magiging matata, at nagpasyang sundin ang kaniyang huling habilin. Kinaumagahan, tahimik kong inimpake ang ilang simpleng damit, iniwan ang aming marangyang mansyon, iniwan ko ang lahat ng credit card na walang limitasyon, mga alahas na diamante, at ang marangyang buhay na kinalakihan ko. Tinulungan ako ni Ate Celso na gumawa ng mga pekeng dokumento sa ngalan na Clara, na nakmula sa isang mahirap na probinsya. Umarkila ako ang isang maliit at masikip na kuwartong paupahan sa isang madilim at siksikang eskinita sa Pasay. Ang maunang buwan ng pagsisimulan ng bagong buhay ay tunay na isang bangungot para sa isang babaeng nakasanayan ang marangyang buhay na pinagsisilbihan. Kailangan kong matutong gumising ng alas 5 ng umaga,
Makipaksiksikan sa diip at bus na mainit at amoy pawis upang mahanap ng trabaho. Kailangan kong matutong magpahalaga sa bawat piso. Matutong tumawat sa presyong gulay at isda sa maingay na palengke sa Kartimar. Ang aking makamay na dati ay malambot at hawak lamang ay panulat at piano, ay nagsimulang maging magaspang at mamula dahil sa paglalaba gamit ang kamay at pagluluto gamit ang lumang kalan. Nakakuha ako ng trabaho bilang isang junior designer sa isang maliit na kumpanya ng makasangkapan para sa maliit na sahot. Ang magabing hindi ako makatulog dahil sa init. Ang aking mga luha ay madalas na nagpapabasa sa aking unan. Ngunit hindi ako sumuko. Sinabi ko sa aking sarili na kailangan kong magtiis upang matapos ang pagsubok ng aking ama. At sa gitna nga mahirap at malungkot na araw na iyon, nakatakpo ko si Aldrin. Noong panahong iyon, si Aldrin ay isang binata pa lamang na nasa maagang bahagi ng kaniyang 20, bagong nagtapos, puno ang sigla, ngunit walang kahit isang sentimo. Nagtatrabaho siya bilang isang sales agent sa isang maliit na kumpanya ng materyales sa pagtatayo. Nagtakpo kami ng hindi inaasahan sa isang hapon na may malakas na ulan habang pareho kaming sumisilong sa ilalim ng bubong ng isang sari-sari store. Ang kaniyang tapat na tingin, ang kaniyang magiliw na ngiti, at ang kaniyang pag-alaga sa pamamagitan ng pagpapayong sa aming dalawa nun ay nagpayanik sa aking malungkot na puso. Matapos ang pagkikita na iyon, nagsimulang lumapit sa akin si Aldrin ng may katapatan. Hindi niya hinamak ang aking pagiging ulila at mahirap, hindi niya pinulaan ang aking masikip na kwarto. Madalas niya akong sunduin gamit ang kaniyang lumang motorsiklo, inililibot ako sa matahimik na kalsada, kumakain ng lugaw at fishball sa tabi ng kalsada. Nagbigay siya sa akin ng mga maliliit na regalo na walang halaga sa salapi ngunit, napakahalaga para sa isang ulilang tulad ko, na naghahanap ng pagmamahal kung minsan ay plastik na clip sa buhok, kung minsan naman ay mainit na tinapay sa malamig na gabi. Tiningnan niya ako sa aking mga mata at nangakong magtatrabaho ng husto araw at gabi upang bigyan ako ang isang masayang pamilya para hindi ko na kailangang mahirapan pa. Ang marupok na puso ang isang batang babae na naghahangat ng pag-ibig ay naging dahilan upang mabulag ako at maniwala ng lubusan sa kaniyang mga matatamis na salita. Akala ko ay tunay ko nang natakpuan ang aking pag-ibig. Akala ko ang aking ama sa kabilang buhay ay maari nang ngumiti ng may kaluwagan dahil ang kaniyang anak ay matagumpay na natapos ang 10 taon ng pagsubok na nakatakpo ng isang lalaking nagmamahal sa akin, hindi sa kayamanan ng Imperial Prime Holdings. Kinasal kami matapos ang 2 taon ng pakikipagrelasyon. Isang napakasimple at mahirap na kasal, walang mamahaling trahe de boda na may madiyamante. Walang reception sa 5 bituing hotel. Walang mamahaling bridal car. 3 simpleng lamesa lamang para sa ilang mga kamag-anak ng lalaki. Sa araw ng kasal, ako mismo ang nagayos ang aking muha, nakasuot ng inarkilang gown na medyo kupas na, ngunit ang aking puso ay napuno ng dalisay at mainit na kagalakan. Sinabi ko sa aking sarili, ayos lang na maging mahirap ng kaunti. Basta't ang mag-asawa ay nakakaisa, basta't may pagmamahal, lahat ng pagsubok ay kayang lampasan. Ngunit ang trahedya ng aking buhay. Ang kadiliman ng aking kasal ay nagsimula nang humakbang ako bilang isang menantang babae sa kaniyang bahay. Ang ina ni Aldrin, si Nanay Teresa, ay isang biyuda na napakadaldal, mapanghamak, at mukhang pera. Mula sa unang araw na naging menantang babae ako, ipinakita na niya ang kaniyang kawalan ng paggalang dahil wala akong dalang mahalagang dote. Ilang araw matapos ang kasal, kinausap ako ni Aldrin sa pamamagitan ng mamatatamis na salita upang patigilin ako sa pagtatrabaho. Sinabi niya na ang kaniyang karera ay nasa yugto na nangangailangan ng mataas na konsentrasyon. Nais niyang manatili ako sa bahay upang magluto, maglinis, at alagaan ang kaniyang ina upang makapagtutuon siya sa pagtatrabaho. Dahil sa bulat na pag-ibig, sumang-ayon ako na ipagpalit ang aking kabataan. Itinabi ko ang aking diploma mula sa LSE sa ilalim ng cabinet, inilok ito ng mahigpit. Binali ko ang aking sariling makapakmang pagmamalaki. Ginawa ko ang aking sarili na isang libreng katulong sa aking sariling tahanan. Mula sa madaling araw hanggang sa malalim na gabi, nakikipagbuno ako sa walang katapusang magawaing bahay. Namamalengke ako, nagluluto 3 beses sa isang araw, naglalaba, naglilinis ng bahay hanggang sa kumintap, at minamasahe si Nanay Teresa tuwing sumasakit ang kaniyang katawan. Palaging naghahanap ang pagkakamali si Nanay Teresa sa akin, mula sa pagtitimpla ang ulam hanggang sa pagtutupi ang damit. Hindi siya nag-alangan na sigawan ako, tinatawag akong probinsya ng walang alam, malas na pinalat na makuha ang kaniyang gintong anak. Sa tuwing nagbibitiw siya ng mamasasakit na salita, pinipili ko na lamang na kumagat labi at manahimik.
Tinitiis ko ang pait ng luha sa aking puso, pinapasan ang lahat ng kawalan ng katarungan. Dahil lamang sa nais kong panatilihin ang kapayapaan ng pamilyang ito. Dahil naniwala ako na kung tapat akong magsasakripisyo, darating ang araw na magbabago rin sila. Ngunit nagkamali ako. Napakalaking aking pagkakamali. Ang 10 taon ng pinakamagandang kabataan ng isang babae ay lumipas sa luha at pagtitiis. Ang tinanggap ko ngayong araw ay hindi ang bulaklak ng kaligayahan, kundi ang isang saksak ng kutsilyo diritso sa aking puso na nagpapakitang tindi ng sugat dahil sa aking kawalan ng kakayahan na magkaanak. Ngayong gabi ay eksaktong 10 taon na simula nang pumanaw ang aking ama. Ang 10 taon ng pagsubok sa kaniyang huling habilin ay opisyal nang natapos. Mayroon sana akong isang napakaromantikong plano. Binalak ko na pagkatapos ng handaang ito, sa aming pag-uwi, ay ngingiti ako at sasabihin kay Aldrin ang buong katotohanan tungkol sa aking pagkakakilanlan. Ibibigay ko sa kaniya ang susingang buong imperyo ng Imperial Prime Holdings bilang isang napakahalagang regalo para sa kaniyang pag-ibig at pagsisikap sa nakalipas na dekada. Ngunit ang tadhana ay napakahusay makbiro, na handa ito ngang isang napakalupit na dula upang gisingin ako. Eksaktong ngayong gabi, ang kaniyang pinakamaningning na gabi, ang kaniyang tunay na pagkatao na mababa, sakim, walang puso, at malupit ay nabulgar ng napakalinaw at nakadidiri. Dahan-dahang huminto ang taksi sa harap ng isang masikip na tenement apartment sa Pasay. Kalmado kong binayaran ang driver saka bumaba. Ang dulo ng aking basang gaun dahil sa champagne ay malamig na dumidikit sa aking balat, dahilan upang manginig akong kaunti. Habang nakatayo ng mag-isa sa tahimik na bangketa, tumingin ako sa madilim na langit na walang bituin, saka ngumiti ng mapait. Pa, sa huli, tama ka nga po, napakatama mo. Ang pusong tao ang pinakamalalim at pinakanakatatakot na bagay sa mundong ito. Ang 10 taon ng pagsubok mula sa aking ama ay nag-alis ng aking kawalang malay, nakatulong sa akin na makita ang pekeng mukha ng nga taong nagpanggap na aking pamilya. Ang 10 taon ng pagtitiis ay sapat na. Nabayaran ko na ang utang ng aking kamangmangan sa kabataan. Simula bukas sa pagsikat ng araw, babangon ako mula sa putik. Babalik ako bilang si Clarissa Imperial, ang pinakamataas na pinuno ng Imperial Prime Holdings. Gagamitin ko ang aking malamig na isip at talino upang iparamdam sa mataong humamak at naktapon sa aking dangal ang pinakamalalim na pagdurusa na magpapadanas sa kanilang napakamahal na kabayaran para sa kanilang pagtataksil. Inihagbang ko ang aking pagod na mga paayat sa madilim na hagdan ng lumang apartment. Sa loob ng 10 taon, tinawag ko ang lugar na ito na tahanan. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang kulungan na nakulong sa aking kabataan at pagmamalaki. Ang pinakamalalim na sakit ay hindi lamang nanggaling sa pagbuhos ng malamig na tubig ng aking asawa ngayong gabi, kundi unti-unting lumaki at nagdugo araw-araw, buwan-buwan, taon-taon sa pamumuhay kasama si Nanay Teresa, isang biyenan na napakalupit. Simula nang maging menantang babae niya ako, hindi ako kailanman itinuring na tao ni Nanay Teresa. Sa kaniyang mamata, ako ay isang libreng katulong lamang. Isang naglalakad na washing machine, isang naglalakad na vacuum cleaner. Bawat umaga habang madilim pa ang langit, kailangan ko ng gumising. Kailangan kong sindihan ang lumang kalan na umuusok, magpakulong mainit na tubig hanggang sa mapaso ang aking makamay para lamang mahandang almusal. Si Nanay Teresa ay may napakahirap na panlasa at napakagastos. Iniutos niya sa akin na pumunta sa palengke na may layong 5 kilometro ang alas 4 ng umaga para lamang makakuha ng sariwang gulay at sariwang karne ng baboy. Sa mga araw na may ulan at hangin, isinusuot ko ang manipis na kapote. Pinatatakbo ang lumang bisikleta laban sa hangin. Ang patak ng ulan ay tumatama sa aking mukha hanggang sa sumakit. Kapag inuwi ko ang pinamili, ang aking makamay ay naninigas na at nagdurugo dahil sa lamig. Ngunit hindi kailanman nagpasalamat si Nanay Teresa. Kapag ang kaniyang ulam ay medyo matabang o ang hiwangang karne ay medyo makapal, hindi siya nag-atubili na ibuhos ang buong pagkain sa malamig na sahig. Tatayo siya ng nakapamaywang. Ituturo ang aking muka at sisigawan ako bilang isang ulilang walang pinag-aralan. Isang probinsyanang nakikitira lamang sa kaniyang anak. Kinakagat ko ang aking labi. Yumuyu ko upang pulutin ang mga tapon na pagkain. Ang luha ay sumasama sa magabasak na plato. Matapos maglinis, titiisin ko ang gutom upang maglaba ang napakaraming damit-gamit ang kamay dahil nanghihinayang siya sa kuryente at ayaw niyang gamitin ko ang washing machine. Ngunit ang pinakakinatatakutan at pinakamasakit na sandata na kaniyang ginagamit upang pahirapan ako sa pag-isip ay ang katotohanan na hindi ko pa siya nabibigyan ng isang apo na lalaki. Nakakalat siya niyang tsismis sa buong kapitbahayan na malas ang kaniyang pamilya dahil nakakuha niyang isang baok na asawa. Gabi-gabi ay nagpapakulo siya ng pait-pait at maitim na herbal na gamot
na pinapainom sa akin hanggang sa huling patak. Ang masangsang na amoy ngamot ay napupuno sa bawat sulok ng bahay, kahit nasa aking hininga at damit ay dumidikit ito. Habang pinapanot niya akong nahihirapan sa pag-inom ng bawat mapait na gamot, nakbibitiv siya ngang ngasumpa. Sinabi niya na kung ngayong taon ay hindi pa rin ako mabubuntis, palalayasin niya ako at hahanapan ng bagong asawa si Aldrin. Sinabi pa nga niya na ang babaeng tulad ko ay mas mabuti pang gawing pagkain ng baboy. Sa mga sandaling iyon, nakaupo lamang si Aldrin sa mamahaling sofa habang nanonood ng TV o naglalaro sa kaniyang telepono nang walang kahit isang salita upang ipagtanggol ang kaniyang asawa. Pinili niyang manahimik isang kalupitang nagpapahintulot sa kaniyang ina na magbiti and may ma. Nga salitang nagpapadugo sa puso en asawa na nag-alay en buong kabataan para sa kaniyang pamilya. Hindi lamang ako nagtiis ang pisikal at mental na pagpapahirap mula sa aking biyenan, isinakripisyo ko rin ang aking talino at kaalaman upang maging tuntungan ang karera ni Aldrin. Sa mga unang taon ng aming kasal, nahirapan ng husto si Aldrin sa kaniyang trabaho. Isa lamang siyang simpleng sales agent na may katamtamang kakayahan at limitadong pag-isip kaya palagi siyang napapagalitan ng boss at may napakaliit na sahod. May mga gabi na uuwi siyang lasing, inihahagis ang mga papeles sa lamesa at nakmumura dahil tinanggihan ngang kliyente. Sa pagtingin sa aking asawa gabi-gabi na nahihirapan sa gitna ng mga papeles, nasasaktan ang aking puso bilang asawa. Kaya kapag natutulog na si Aldrin, tahimik kong sinisindihan ang maliit na lampara sa sulok ng silid, pinag-aralan ang kaniyang mga blueprint at plano sa negosyo. Sa aking background sa edukasyon mula sa LSA sa London, ang nga problema ni Aldrin ay napakadali lamang para sa akin. Nagpupuyat ako magdamag upang ayusin at iguhit muli ang bawat detalyeng kaniyang disenyo. Inaayos ang manakatatawang pagkakamali sa disenyo na kaniyang ginawa. Maingat kong ginagawa ang maestratehiya sa paglapit sa mga kliyente na napakatatalim, bago, at angkop para sa mamayayamang kliyente. Kinaumagahan kapag nagigising si Aldrin, laking gulat niya na makita ang kaniyang mga papeles na natapos ng perpekto. Noong una ay nahihiya pa siyang magpasalamat, nangangakong babawi kapag nagtagumpay na. Ngunit sa paglipas ng panahon, itinuring na niya itong isang normal na bagay tungkulin ng isang asawa na magsilbi at suportahan ang asawa. Dinaralan niya ng walang pakialam ang aking nga pinahirapang disenyo sa opisina, may pagmamalaking ipinapakita ito sa harap ngang mapinuno na tila ba ito ay galing sa kaniyang sariling pagsisikap, dahil sa aking manatatanging ideya at stratehiya. Nagsimulang mapansin si Aldrin ng magabos at nakakuha ng ilang maliliit na kontrata. Ngunit alam ko na sa mundo ng negosyo na punong kompetisyon, hindi sapat ang hiram na talento. Kailangan niyang malaking kapangyarihan sa likod upang mabilis na umakyat sa posisyon. Kaya nagpasya akong gamitin ang aking lihim na kapangyarihan, isang kapangyarihang hindi nila kailanman naisip. Gumamit ako ngang pangalawang telepono na may lihim na numero upang makipag-ugnayan kay Ate Celso na siyang namamahala sa Imperial Prime Holdings para sa akin. Binigyan ko siya ng tagubilin na tahimik na gumawa ng kondisyon na pabor sa kumpanya ni Aldrin, lalo na sa mga mahahalagang proyekto na kaniyang hawak. Ipinaalala ko kay Ate Celso na gawin ito ng napakadelikado upang walang sinuman ang maginala. Ang makontratang nakakahalaga ng 10-10 milyong piso, ang makaproyekto sa mamamahaling subdivision ng Imperial Prime Holdings ay unti-unting napunta sa kumpanya ni Aldrin ng napakadali. Si Ate Celso, alinsunod sa aking utos, ay nagbigay din ng hudyat sa pamunuan ng kumpanya ni Aldrin na ang Imperial Prime Holdings ay labis na humanga sa kakayahan ni Aldrin at nais lamang makipag-ugnayan ng diritso sa kaniya. Dahil sa suporta ng isang malaking konglomerate, naging maluwag ang daan sa karera ni Aldrin. Mula sa pagiging isang mababang empleyado, napromote siya bilang sales manager, pagkatapos ay naging vice-director, at sa wakas ay nakuha ang posisyon ng branch director sa gabing ito ngang handaan. Ang kaniyang kita ay lumaki ngang 10 o daan-daang beses. Nagsimula siyang bumili ngang mamahaling damit, mamahaling relo, at ipinalit ang kaniyang lumang motorsiklo sa isang sports car. Ngunit sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng salapi ay bumulak sa kaniyang nga mata, tuluyang sumira sa kaniyang ugali at konsensya. Nagsimulang magkaroon ng ilusyon si Aldrin sa kaniyang kapangyarihan. Akala niya ang kaniyang tagumpay ay galing sa kaniyang sariling talento at karisma. Mabilis niyang nalimutan ang nga gabi na nagpupuyat ako upang ayusin ang kaniyang nga disenyo, nalimutan ang aking pagtitiis sa masasakit na salita upang mapanatili ang init ng tahanan para sa kaniya. Pagkarating sa bahay, nagsimula siyang umastan ng walang pakialam, minamaliit ako, pinipintasan niya ang aking mga luto na sinasabi niyang baduy at hindi masarap,
Pinipintasan niya ang aking madamit na sinasabi niyang mura at hindi angkop para sa kaniyang katayuan bilang direktor. Nagsimula pa nga siyang magreklamo sa amoy ng aking katawan, na sinasabi niyang palagi akong amoy bawang at mantika na nagpapasuka sa kaniya at ayaw niyang lumapit. Ang kayabangan at pagiging babaero ay nagsimulang lumaki sa isip ng bagong mayaman. Madalas na hindi umuwi si Aldrin hanggang sa malalim na gabi sa dahilan na may kinakatakpong kliyente, ngunit sa katotohanan, nalulunod siya sa mamarangyang party hanggang umaga magkaparty na puno ng alak at magabatang babae. Pag uwi niya, ang kaniyang katawan ay amoy mamahaling pabango ngang babae at sa kaniyang kuwelyo ay may bakas ng pulang lipstick. Matalino ako upang malaman ang pagtataksil na iyon, ngunit pinili ko na manahimik. Nagtiis ako habang nahihintay na matapos ang 10 taon ng pagsubok ng aking ama. Nais kong makita kung gaano kababa at kasama ang kaniyang karakter. At pagkatapos ay dumating si Bianca na tila isang spark ngang apoy na nakpasiklap sa lahat ng trahedya. Siya ay isang bagong receptionist sa kumpanya ni Aldrin. Mas bata sa akin, may mapangakit at matalim na kagandahan, at higit sa lahat, napakahusay mambola at bumulong ng mamatatamis na salita sa tainga ang lalaki. Mabilis na nakita ni Bianca ang ambisyon at matinding kayabangan ni Aldrin. Palagi niya itong pinupuri ng mataas. Tinatawag siyang pinakamatalino at pinakagwapong lalaki sa mundo. Ang magapekang papuri na ayon ay tila lason na matamis na hinahanap ng isang taong lasing sa kapangyarihan tulad ni Aldrin. Nahulog si Aldrin sa mga bisik ni Bianca na tila isang gamo-gamo na bulak sa apoy. Tahimik na gumagastos ng malaking pera upang bilhan siya ng mamamahaling bag at alahas. Palihim pa nga siyang naknanakaw ngang pera ang kumpanya upang umarkila ngang isang marangyang tsondo sa sentro ngang lungsod bilang kanilang pugat. Habang ako sa bahay ay naktitiis ng mental na pagpapahirap mula kay Nanay Teresa, nagtitipid sa bawat piso ngang pampalengke. Ang aking asawa naman ay nagtatapon ng malaking pera para sa kaniyang kabit. Minsan ay ginamit ni Bianca ang telepono ni Aldrin upang tawagan ako sa hating gabi. Ang kaniyang boses ay mapang-asar at mapanghamon. Ipinagmamalaki niya na natutulog si Aldrin sa kaniyang tabi. Pinapayuhan ako na maging matalino at ibigay ang aking posisyon sa mas bata at mas karapat-dapat. Nanatili akong tahimik at pinatay ang telepono, isang nakatatakot na katahimikan bago ang isang malaking bagyo na handang sumabog. Ang walang hiyang pangyayari ay umabot sa sukdulan ng may pagmamalaking ibinalita ni Bianca na siya ay buntis. Ang sanggol sa kaniyang sinapupunan ay isang malusok na lalaki. Para kay Nanay Teresa at Aldrin, ang balitang ito ay tila isang biyaya, isang walang hanggang pagmamalaki matapos ang maraming taon ng paghahangat ng tagapakmana. Agad na itinuring na reyna si Bianca ni Aldrin. Inaalagaan at binabantayan ang kaniyang bawat hakbang, at pinagluluto ngang mainit na sabaw ni Nanay Teresa araw-araw. At siyempre, ang aking pag-iral bilang isang legal na asawang bauk ay naging isang malaking tinik. Sa kanilang mata isang balakid na kailangang tanggalin ng walang awa. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit gumawa si Aldrin ng isang napakalupit na plano ngang pahamak sa kaniyang promotion party. Nais niyang gamitin ang matangang daan-daang tao upang isudlong ako sa sulok, pilitin akong lumayas sa bahay dahil sa matinding kahihiyan. Nais niyang tapakan ang aking dangal at kabataan upang buksan ang daan para sa kaniyang batang kabit at sa kaniyang anak. Pakahakbang ko sa loob ng madilim at malamig na bahay. Tiningnan ko ang malumang kasangkapan na araw-araw kong hinahawakan at nililinis. Ang bawat sulok ng dingding na pinahirapan kong kuskusin ay tila napakaiba at nakadidiri na ngayon. Dumiretso ako sa kwarto, hinila ang aking lumang maleta mula sa ilalim ng kama. Wala akong kinuha kahit anong gamit ng pamilyang ito. Walang damit na binili niya mula sa kaniyang pera. Walang murang alahas. Hinubad ko ang manipis na gintong singsing sa kasal sa aking daliri. Malamig na inihagis ito sa ibabaw ng maalikabok na lamesa. Iyon ang opisyal na pagputol ng huling ugnayan sa kasal na punong kasinungalingan. Kalmado akong lumakat patungo sa kabinet sa sulok ng silid, binuksan ang kalawanging patlok at maingat na inilabas ang aking diploma mula sa LSE sa London. Kasama rito ang ilang lumang sketchbook ng aking mga disenyo na naglalaman ng aking mga ideya, at ang isang high-security smartphone na ibinigay ni Ate. Celso 10 taon na ang nakalilipas para sa mga oras ng kagipitan. Sa pagtingin sa aking diploma na maayos pa rin at amoy tinta, bahagyang gumuhit ang isang malamig na ngitingang tagumpay sa aking mga labi. Ang papel ko bilang isang pasensyosa at mahinang asawa ay opisyal nang natapos. Akala ni Aldrin ay natapakan niya ako hanggang sa putik. Akala niya ay madali niya akong matatapon upang tamasahin ang marangyang buhay. Ngunit hindi niya alam na ang posisyon ng pagiging direktor na kaniyang ipinagmamalaki ngayong gabi ay isang maliit na laruan lamang na hiram niya mula sa aking kabutihang loob. Ang kayamanan na kaniyang tinatamasa, ang maproyekto na kaniyang ipinagmamalaki, lahat ay nasa loob ng aking kamay.
Sa isang pitik lamang ng aking daliri, ang lahat ng kaniyang pekeng karangalan ay maglalaho na parang usok, na magbabalik sa kaniya bilang isang pulubi isang talunan na walang halaga. Pinindot ko ang numero ni Ate Chelsea sa pangalawang pagkakataon ngayong gabi. Ang aking matatag at makapangyarihang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ate Chelsea, ang lahat ng kasalukuyang proyekto sa kumpanya ni Aldrin Santos, utusan ang board of directors dun na agad na ihinto ito. Ang dahilan, malubhang paglabag sa etika sa negosyo, huwag magbigay ngang kahit isang sentimo na kabayaran. Bukod pa rito, ay padala ang desisyon sa pagbabangang posisyon ni Aldrin bilang janitor ng banyo kasama ang pulang selyo sa kaniyang lamesa bago ang alas 8 ng umaga bukas. Ipaalala sa Head of HR dun na tiyakin na mapapahiya ng lubusan si Aldrin sa harap ng lahat ng empleyado upang maranasan niya ang kahihiyang ginawa niya sa akin ngayong gabi. Paulit-ulit na sumagot ng opo si Ate Chelsea sa kabilang linya. Ang kaniyang boses ay may halong galit at kasiyahan na makitang ang kaniyang maliit na maam na dati ay malambot ay tuluyan ng lumaki, naging matalim, malupit, at matatang hindi nagpapahuli sa kaniyang yumaong ama. Matapos ibaba ang telepono, hinawakan ko ng mahigpit ang hawakan ng maleta at lumabas ng pinto. Ang tunong bakal na pinto na isinara ng malakas ay nakulong sa 10 taon ng pait sa nakaraan, na nagbubukas ng isang bagong kabanata ng tagumpay at kabayaran para sa mga nangahas na magtaksil sa akin. Kinaumagahan, ang maliwanag na sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng Marangyang Chondo. Dahan-dahang idinilat ni Aldrin ang kaniyang mamata, nag-unat ng may labis na kasariwaan at kasiyahan. Ang nakaraang gabi ay ang pinakamagandang gabi sa kaniyang buhay. Opisyal na siyang naging direktor, may pagmamalaking inakbayan ang kaniyang batang kabit sa entablado, at higit sa lahat, matagumpay na napaalis ang kaniyang baduy na asawa. Ngumiti si Aldrin nang may kasiyahan habang hinahaplos ang buhok ni Bianca na natutulok sa kaniyang tabi. Iniisip niya na tiyak na si Clara ngayon ay umiyak sa isang madilim na sulok nagsisisi dahil hindi nagawang panatilihin ang isang dakilang asawang tulad niya. Bumaba si Aldrin sa kama habang masayang sumisipol patungo sa banyo. Tumayo siya sa harap ng malaking salamin, pinakmamasdan ang kaniyang guwapong mukha na bagong ahit, saka nagspray nga mahaling pabango na nakakahalaga ngang libu-libong piso. Maingat niyang isinuot ang kaniyang asul na suit, inayos ang kaniyang mamahaling sutlang kurbata. Ngayon ang kaniyang unang araw ngang pagtatrabaho bilang pinuno ngang sangay. Kailangan niyang magpakita ngang pinakamakapangyarihan, at pinaka-eleganteng estilo upang ang lahat ng kaniyang manggatauhan ay rumespeto at sumunod sa kaniya. Sa kusina, abala si Nanay Teresa sa paghahanda ngang marangyang almusal. Nang makitang bumaba si Aldrin na napakakisik, ngumiti ng malawak si Nanay Teresa, mabilis na pinagpagan ang hindi nakikitang dumi sa balikat ng kaniyang anak. Pinuri niya si Aldrin bilang pinakagwapong lalaki sa mundo, ang karangalan ng buong pamilya. Hindi niya nalimutang magbiting ng ilang panunuya sa kaniyang pinalayas na menantang babae. Ang bao na manok na iyon ay umalis na, at ang bahay na ito ay malapit ng sumalubong sa bagong menantang babae na bata pa at magbibigay sa akin ng apo na lalaki, sabi niya. Tumango si Aldrin habang ninanamnam ang kaniyang mamahaling kape. Sa pag-isip sa kaniyang magandang kinabukasan na puno ng para at katanyagan, binalak niyang sibakin sa trabaho ang lahat ng nga lumaban sa kaniya, ay promote ang nga sipsip, at hawakan ang buong kapangyarihan. Matapos mag-almusal, kinuha ni Aldrin ang kaniyang mamahaling bag, lumabas ng bahay na tila isang hari. Sumakay siya sa kaniyang sports car, tinapakan ang silinyador, at mabilis na lumarga sa abalang kalsada. Ang mamahaling sasakyan ni Aldrin ay dahan-dahang pumasok sa pangunahing pintuan ng marangyang gusalinang tanggapan kung saan naroon ang kaniyang sangay. May pakmamayabang na sumanya si Aldrin sa matandang guard na buksan ang gate, binibigyan ito ngang mapanghamak na tingin. Ipinak niya ang kaniyang sasakyan sa nakalaang paradahan para sa direktor, dahan-dahang bumaba at inayos ang kaniyang suite. Humakbang si Aldrin ng may pakmamalaki, nakataas ang ulo patungo sa pangunahing lobby. Sa kaniyang imahinasyon, sa sandaling itulak niya ang salaming pinto, ang lahat ng empleyado ay nakapila upang salubungin siya ng isang malakas na palakpakan. Mayroong mabulaklak, mapakbati, at mga tingin ng pahanga na may halong inggit. Inihanda na niya ang kaniyang talumpati sa pag-upo upang takutin ang kaniyang mga tauhan, ngunit nang automatikong bumukas ang salaming pinto, ang tanawin sa loop ay napakaiba sa kaniyang inaasahan. Walang mga bulaklak, walang palakpakan, walang karamihan na sumasalubong. Ang buong malawak na tanggapan ay napakatahimik. 10-10 empleyado ang nakayuko sa harap ng kanilang mga komputer. Walang isa man na nakangat ng ulo upang tumingin sa kaniya. Kumunot ang nuni Aldrin,
Naramdaman na may hindi magandang nangyayari. Tumikhim siya. Sinasadyang lakasan ang tunongan niyang mga hakbang, ngunit ang sumalubong pa rin sa kaniya ay ang nakatatakot na katahimikan. Ilang tao ang tumingin sa kaniya mula sa sulok ng kanilang mata, ngunit ang kanilang tingin ay hindi pagalang o paganga, kundi panunuya, awa, at kaunting malupit na kasiyahan. Naramdaman ni Aldrin ang pagtindig ng kaniyang balahibo, nagsimulang lumitaw ang masamang kutob. Sinubukan niyang manatiling kalmado, naglakad ng diritso patungo sa marangyang silid na may plaque ng direktor sa dulong koridor. Bago pa man hawakan ang kaniyang kamay ang hawakan ang pinto, isang malamig na boses mula sa likod ang nagpatigil sa kaniya. Siya si Mr. Roger Castillo, ang head of HR na kilalang napakahigpit at may prinsipyo. Lumapit si Mr. Roger kay Aldrin na may hawak na asul na folder. Ang mukha ni Mr. Roger ay walang kahit kaunting ngiting ang pakikipagkapwa-tao tulad ng dati. Ang kaniyang nga mata ay nakatingin kay Aldrin, nang napakamalamig na tila tumitingin sa isang estranghero. Sa isang patak na boses, sinabi ni Mr. Roger na hindi na pinapayagang pumasok si Aldrin sa silid na iyon dahil simula sa sandaling ito, ang silid na iyon ay hindi na kaniya. Natigilan si Aldrin, nanlaki ang kaniyang mga mata kay Mr. Roger na tila tumitingin sa isang baliw. Sumigaw siya at nagtanong kung ano ang ginagawa ni Mr. Roger. Siya ang direktor na bagong hirang kagabi ang taong nagdalaeng kontratang nakakahalaga ng milyon-milyong piso mula sa Imperial Prime Holdings. Walang sinuman ang may karapatang pakbawalan siyang pumasok sa kaniyang silid. Gusto niyang itulak si Mr. Roger, ngunit mabilis siyang pinigilan nito at iniharap ang folder sa harap ni Aldrin. Sinabi ni Mr. Roger na basahin niyang mabuti ang desisyon mula sa pinakamataas na pinuno na kapapadala pa lamang ng mabilis kanilang alas 8 ng umaga. Agaw na kinuha ni Aldrin ang papel, mabilis na binasa ang kaniyang nga mata ang nakasulat na makapal na letra, at ang kaniyang buong katawan ay naging tila isang estatwa. Ang kaniyang gwapong mukha ay biglang naging puting-puti. Ang kaniyang kamay na humahawak sa papel ay nanginginig ng husto. Ang laman ng liham ay nakasulat ng napakalinaw. Alinsunod sa emergency na tagubilin mula sa estratehikong kasosyo na Imperial Prime Holdings, dahil sige. Aldrin Santos ay gumawa ng malubhang paglabag sa etika sa negosyo at pamumuhay na nagdulot ng masamang epekto sa reputasyon ng makabilang panig. Opisyal na idinedeklara ng Imperial Prime Holdings ang pagkansela sa lahat ng kasalukuyang proyekto ng pagtutulungan. Kasabay nito, nagpasya ang Board of Directors ng kumpanya na agad natanggalin ang posisyon ng pagiging branch director ni G. Aldrin Santos at ibaba ang kaniyang posisyon bilang janitor na may tungkuling maglinis ng lahat ng banyo sa basement ng gusali. Ang desisyong ito ay may bisa agad-agad. Hindi makapaniwala si Aldrin sa kaniyang binabasa. Paulit-ulit niyang idinilat ang kaniyang mga mata. Umaasa na ito ay isang pagkakamali lamang o isang masamang biro. Janitor ng banyo? Paano mangyayari na ang isang matalinong direktor, ang nagdisenyo ng mamilyon-milyong proyektong ari-arian, ay magiging janitor? Nilumot niya ang papel, sumisigaw sa koridor. Ito ay isang paninira. Isang gawaing madumingang nga taong nangingit-ngit sa akin. Sumisigaw siya na nais niyang makipagkita sa CEO, nais niyang tawagan ang maopisyal sa Imperial Prime Holdings. Natataranta niyang dinukot ang kaniyang bulsa, inilabas ang kaniyang bagong telepono, nanginginig na pinindot ang numero ng nga manager at vice-director sa panik ng kasosyo na nakasama niya sa party, ngunit ang sumagot lamang sa kaniyang pag-alala ay ang mahabang tunog ng ring. Walang sinuman ang sumasagot sa tawag, walang sinuman ang gustong makialam sa isang taong tinapon na ng pinakamataas na pinuno. Ang lahat ng pinto na dati ay nakabukas ng malawak para sa kaniya ay biglang naitapon ng walang awa. Tumayo si Mr. Roger na naka-cross arms, nakatingin kay Aldrin ng may pagamak. Ipinapaalala niya kay Aldrin na tanggapin ang katotohanan. Sinabi niya na ang panik mismo niya, Imperial Prime Holdings ang tumawag at nagbanta na kukunin ang lahat ng puhunan at ipapabagsak ang kumpanyang ito kung hindi reresolbahin si Aldrin ng may katatagan. Walang ibang pagpipilian ang Board of Directors kundi isakripisyo si Aldrin upang isalba ang kumpanya. Malamig na hiniling ni Mr. Roger kay Aldrin na agad na isuko ang susingang sasakyan ng kumpanya, ang access card sa silid ng direktor, at sumunod sa kaniya sa bodega sa basement upang tanggapin ang uniforme ng janitor. Ang salitang janitor ay umalingaw-ngaw na parang kidlat sa tainga ni Aldrin, na nagwasak sa kaniyang huling kayabangan. Napaurong siya, sumandal sa malamig na salaming dingding. Nais niyang tumanggi, nais niyang magbitiw, sa trabaho upang mapanatili ang kaunting dangal. Ngunit sa pinakakahiyang sandaling ito, naalala niya ang isa pang mapait na katotohanan.
kakautang pa lamang niya ng milyon-milyong piso sa mga nagpapautang ng 5,6 upang bilhin ang marangyang tsondo para kay Bianca, bumili ngang sasakyan, at maksugal. Kung mawawalan siya ng trabaho ngayon, mawawalan ng malaking kita, hindi siya tatantanan ng mamapanganib na tao na iyon. Ang takot sa madilim na kinabukasan at ang nagtataasang utang ay pumigil sa masalita ngang pagbibitiw na lalabas sana sa kaniyang bibig. Nakatungo si Aldrin. Ang kaniyang nga mata ay namumula habang may lungkot na sumusunod sa hakbang ng head of HR patungo sa madilim at mamasa-masang basement. Ang bodega sa basement ay amoy amak at amoy nga kemikal sa paglilinis. Inihagis ni Mr. Roger ang unipormeng janitor na kulay berde na medyo kupas na at amoy pawis, kasama ang isang pares ng maruming bota, isang balde ng mokjong ni sabon na tubig, at isang mop na may basahang gulanit. Inutusan niya si Aldrin na agad itong isuot at simulan ang kaniyang trabaho sa pamamagitan ng paglilinis ng 15 banyo sa unang palapag. Kung hindi ito malinis, bibigyan siya ng babala at babawasan ang sahot. Nanginginih na hinawakan ni Aldrin ang maruming damit na iyon. Ang maluha ang kahihiyan ay gumulong sa kaniyang pisngi. Dahan-dahan niyang hinubat ang kaniyang suwet na nakakahalaga ng libu-libong dolyar, ang kaniyang sutlang kurbata, at isinuot ang kaawa-awang uniforme. Ang kaniyang makintab na sapatos na balatay na palitan, mabigat na botang janitor. Salup lamang ng isang gabi, naitapon siya sa pinakamababang bahagi ng lipunan bilang isang janitor sa kumpanyang kaniyang ipinakmamalaki. Dala ang mabigat na mop, hinila ni Aldrin ang kaniyang mga hakbang na tila nakatali sa tingga patungo sa banyo ng unang palapak. Ang lugar na ito na dati niyang dinaraanan ng may pagmamalaki ay naging lugar na ngayon ng malupit na mental na pagpapahirap. Nang lumitaw si Aldrin na nakasuot ng uniforme ng janitor, ang buong tanggapan ay naging maingay. Ang nga empleyado na dati ay takot sa kaniya ay nagtuturuan ngayon at nagtatawanan. Ang ilang magatao na dati niyang inapi ay sinasadyang dumaan, sinisipa ang kaniyang balde hanggang sa matapon ang maruming tubig, saka siya sisigawan na linisin ito. Mayroong sinasadyang magtapon ng basura sa kaniyang harap na may kasamang masasakit na salita. Tinatawag siyang Direktor Meng Banyo, ang lalaking nakaranas ng karma. Ang bawat salita, ang bawat mapanghamak na tingin ay tila libu-libong karayom na may lason na tumatagos sa kaniyang kayabangan. Nakatungo siya ng napakalalim. Ang kaniyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa hawakan ng mop hanggang sa mamuti ang kaniyang mga kasukasuan. Tinitis ang kahihiyan ng walang lakas ng loop na mag-angat ng ulo. Ang maluhang ang huling pagsisisi ay nagsimulang pumatak kasama ng maruming tubig ng mop. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kaniyang pagdurusa. Noong katanghaliang tapat, habang abala si Aldrin sa pagkuskos sa banyo ng lalaki, narinig sa labas ang mabilis na hakbang ng sapatos na may mataas na takong. Isang babaeng nakasuot ng masikip na damit, at may makapal na makeup ang lumitaw. Siya si Bianca. Ang kabit na labis niyang inalagaan. Nang umagang iyon, nagising si Bianca at hindi nakita si Aldrin. Masaya niyang isinuot ang kaniyang pinakamagandang damit, nagdala ng marangyang lunchbox sa opisina upang ipakmalaki sa ibang nga empleyado na nagpapakita ang kaniyang posisyon bilang magiging asawang ng direktor. May kayabangan siyang nagtanong kung nasaan ang silit ng direktor. Isang empleyadong babae ang ngumiti ng mahiwaga at itinuro ang banyo ng lalaki, na sinasabing ang direktor ay abala sa loop. Naguluhan si Bianca ngunit nagpatuloy pa rin sa paglalakat ng may pagmamalaki. Nang makarating sa harap ng banyo, itinulak niya ang pinto at ang tanawin sa loop ay nagpatigil sa kaniya, na naging dahilan upang mabitawan ang kaniyang marangyang lunchbox. Sa harap niya ay hindi ang isang kisik na direktor, kundi isang lalaking nakasuot ng maruming uniforme ng janitor, pinagpapawisan, at nakaluhot habang naglilinis ng banyo. Kinuskos ni Bianca ang kaniyang nga mata, hindi makapaniwala sa kaniyang nakikita. Napaurong siyang ilang hakbang, sumisigaw sa takot. Aldrin, anong ginagawa mo rito? Bakit nakasuot ka ng damit ng basurero? Nagulat si Aldrin. Nang makitang nakatingin ang kaniyang kasintahan ng may pagkadiri, natataranta niyang hinubat ang kaniyang maruming guwantes, tumakbo palabas, nais yakapin si Bianca upang magpaliwanag. Ngunit nang papalapit na siya, tinakpan ni Bianca ang kaniyang ilong at itinaboy siya tila ba nagtataboy ng isang nakahahawang sakit. Sumigaw si Bianca. Sinasabing huwag siyang hawakan dahil ang amoy ng katawan nito ay nagpapasuka sa kaniya. Natigilan si Aldrin, nasaktan ang kaniyang puso. Nanginginig siyang nagpaliwanag na ito ay isang pansamantalang insidente lamang. Babalik siya bilang direktor at bibigyan ito ang marangyang buhay. Ngunit hindi isang tontong babae si Bianca. Siya ay isang profesional na gold digger. Alam niya kung gaano kalupit ang mundo ng negosyo. Tiningnan niya ang ID ng janitor sa dibdib ni Aldrin.
Ang kaniyang tingin ng pag-ibig kahapon ay naglaho, napalitan ng malamig, malupit, at puno ng pakalkulang tingin. Ngumisi ng mapait si Bianca. Sinabi niya sa masakit na tono na huwag nang mangarap si Aldrin. Ang isang janitor ng banyo ay hindi karapat-dapat na mag-alaga sa kaniya. Inalis niya ang kaniyang maskara sa harap ng lahat ng walang kahihiyan. Lumapit lamang ako sa iyo dahil sa posisyon mo bilang direktor at sa pera mo, hindi para maging asawa ang isang mababang janitor. Nagulat at nasaktan si Aldrin. Sumigaw na nagtatanong tungkol sa anak sa kaniyang sinapupunan. Tumawa ng malakas si Bianca. Kaswal niyang sinabi na ang anak na iyon ay hindi tiyak na anak ni Aldrin. At kung kaniya man ito, agad niya itong ipapalaglak dahil ayaw niyang makaroon ng anak mula sa isang talunan. Pagkatapos, tumalikot si Bianca at umalis nang hindi lumingon. Ang kaniyang mahakbang na may pagmamalaki ay narinig ng napakamalamig at napakalupit. Tumakbo si Aldrin na tila isang bali upang habulin siya. Hinawakan ang dulong kaniyang damit, nagmamakaawa na huwag siyang iwan. Ngunit walang awa siyang itinaboy ni Bianca. Itinulak si Aldrin hanggang sa matumba sa basang sahig. Natumba siya sa pudelanege tubig na may sabon. Basang-basa ang kaniyang damit, ang kaniyang muka na dati ay majabang ay puno na ang gayonenege dumi. Umiga si Aldrin habang kinakalos ang sahig. Umiyak habang tinatawag ang pangalan ng kaniyang kasintahan sa kawalan ng pag-asa. Ang karamihan ng empleyado na nakasaksi sa dulang ito ay walang naawa. Sa halip ay pinagtawanan ang kamangmangan ng isang lalaking nangiwan sa kaniyang tapat na asawa at nakatanggap ng mapait na kabayaran. Habang nakahiga si Aldrin sa kahihiyan at kawalan ng pag-asa, sa labas ng gusali ay may lumitaw na isang tanawin na nagpatigil ng hiningangang lahat. Isang napakamamahal na sasakyan na kulay itim na may pambihirang plaka ang dahan-dahang huminto sa harap ng lobby. Ang karangyaan nito ay nagpatigil sa lahat. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana sa likod. Inangat ni Aldrin ang kaniyang maruming muha na puno ang luha. Sa pamamagitan ng bintana ang sasakyang iyon, nakita niya ang isang babaeng napakapamilyar ngunit napakaiba. Ang babaeng iyon ay nakasuot ng puting suit na napaka-elegante, nagpapakita ng lakas ng kapangyarihan at pakahari. Ang kaniyang buhok ay nakaupdo ng maayos. Nagpapakita ang muha na may simpleng make-up ngunit napakatatalim at napaka-eleganteng tila isang reyna. Ang mamatang ang babaeng iyon ay kalmado na tila isang lawas sa taglagas, nagdadalangang kalamigan na tumatagos sa balat, tumingin ng mabilis sa direksyon ng kaawa-awang janitor na nakahiga sa maruming tubig. Nanlaki ang mga mata ni Aldrin. Ang kaniyang mga pupil ay lumiliit sa takot. Nabitin ang kaniyang bibig, nabulunan ang kaniyang lalamunan. Ang mukhang iyon, ang tinging iyon siya si Clara, ang baduy na asawa na kaniyang hinamak at pinalayas kagabi lamang. Ngunit ang Clara ngayon ay hindi na ang may bahay na amoy bawang. Nakaupo siya sa sasakyang nakakahalaga ng milyon-milyong piso, nagpapakita ng karangyaan na hindi kailanman mararating ni Aldrin sa kaniyang buong buhay. Tiningnan lamang ni Clara si Aldrin sa look ng 3 segundo isang mapanghamak, maawaing, at pinakamalupit na tingin na maaring ibigay ng isang tao sa isang taksil. Pagkatapos, bahagyang ngumiti ang kaniyang mga labi, dahan-dahang tumaas ang bintana. Ang mamahaling sasakyan ay umalis, na iniwan si Aldrin na tila naging bato sa basang sahig. Nakahiga siya roon na nakasuot ng mabahong uniforme ng janitor. Ang kaniyang isip ay sumasabog sa libu-libong tanong na walang sagot. Sino ba talaga ang asawa na kaniyang pinahirapan sa loob ng 10 taon? Anong kapangyarihan ang nagpabago sa kaniya mula sa isang takot na pagong patungo sa isang renang napakalakas? Ang mapait at nakatatakot na katotohanan ay nagsisimula pa lamang mabunyag, na nagpapakita ng isang malaking bagyo na malapit ng tumama sa mga nangahas. Natapakan ang dangal ng babaeng nangangalang Clarissa Imperial. Ang anino ng mamahaling sasakyan ay naglaho sa gitna ng karamihan sa sentro ng lungsod, na iniwan ang isang lalaking nalulunod sa putik ng kahihiyan at kalituhan. Nakatitik si Aldrin sa basang sahig, walang laman ang kaniyang tingin, gulo ang kaniyang isip. Ang libu-libong tanong na walang sagot ay sumisigaw sa kaniyang isip. Ang eleganteng muha, malamig na tingin, at mapait na ngiti ni Clara ay patuloy na nagpapahirap sa kaniya. Hindi niya kayang tanggapin at ayaw niyang paniwalaan ang kaniyang nakita. Sa kaniyang makitit at mayabang na pag-isip, si Clara ay habang buhay na mababang probinsya na lamang, isang walang silbing may bahay na nakikitira. Paano mangyayari na ang isang mababang tao ay makaupo sa sasakyang nakakahalaga ng milyon-milyong piso at magpakita ng nakatatakot na kapangyarihan? Ang nabali at mabababang ideya ay nagsimulang lumitaw sa kaniyang utak. Iniisip niya na tiyak na palihim na nagnakaw ng kaniyang pera si Clara sa nakalipas na mga taon o nakipagrelasyon sa isang mayaman at matandang opisyal.
Naniniwala siya na sinasadyang umarkila ni Clara ng sasakyan at mamahaling damit upang magiganti at ipahiya siya. Habang mas nag-iisip siya, lalong nag-alap ang kaniyang galit at inis. Ang kaniyang galit ay naktakip sa natitira niyang tamang pag-iisip. Nangit-nikit ang kaniyang mangipin hanggang sa magdugo, nakakuyom ang kaniyang makamay. Hinubat niya ang mabahong unipormeng janitor sa kaniyang katawan, inihagis ang mop hanggang sa mabasag, binalewala ang sigaw ng head of HR at ang panunuyang ng ibang mga empleyado. Tumakbo si Aldrin palabas na tila isang nasugatang mabangis na hayop. Pumaras siya ng taksi, inihagis ang sarili sa likod na upuan, at inutusan ang driver na patakbuhin ang sasakyan ng mabilis patungo sa kaniyang marangyang tsondo. Sa loop ng taksi, mabilis ang pagtaas-baba ng kaniyang dibdib, mabigat ang kaniyang hininga. Nahanda siya ng libu-libong pinakamalupit na mura para kay Clara. Determinasyon siyang aalisin ang maskara ni kaniyang asawa na sa tingin niya ay naktaksil. Nais niya itong kalatkarin palabas, saktan hanggang sa masiyahan siya, at pilitin itong lumuhod upang humingi ng tawad. Higit sa lahat, kailangan niyang pilitin si Clara na pumirma sa papeles ng divorce, palayasin ito ng walang dala, at kukunin niya ang lahat ng ari-arian ang tsondo, mamahaling sasakyan, at ipon sa bangko na pinaniniwalaan niyang galing sa kaniyang sariling pagsisikap. Gagamitin niya ang kayamanang iyon upang bayaran ang utang, muling itayo ang kaniyang karera, at patunayan kay Bianca na siya ay isang hari pa rin na hindi matatalo. Biglang huminto ang taksi sa harap ng gate ng tsondo. Tumalon si Aldrin palabas nang hindi naghihintay ng sukli, mabilis na tumakbo patungo sa elevator na may mukhang puno ng galit. Nang bumukas ang pinto ang elevator, tumakbo siya at sinipa ang pinto ang kaniyang tsondo ng may buong lakas. Ang makapal na kahoy na pinto ay bumukas ng malakas, tumama sa dingding hanggang sa makaroon ng lamat. Sa loob ang sala, relax na nakaupo si Nanay Teresa sa sofa habang kumakain ng sabaw. Ang malakas na tunog na iyon ay nagpagulat sa kaniya. Ang mamahaling mangkok ay nahulog at nabasag. Hinawakan niya ang kaniyang dibdib, nanlalaki ang kaniyang mamata na makita ang kaniyang anak na gulo-gulo ang hitsura, marumi, at may pulang mamata na parang demonyo. Bago pa man makapagtanong si Nanay Teresa, nagwala na si Aldrin sa sala. Sumisigaw siya habang tinatawag ang pangalan ni Clara sa mga pinakamaruming salita. Sinipa niya ang salaming lamesa hanggang sa mabasak ng pira-piraso. Kinuha niya ang mamahaling fasa at inihagis sa sahig. Ang tunog ng nababasak na mga gamit kasama ang baliw na hiyaw ni Aldrin ay nagpabago sa marangyang sala upang maging isang lugar ng digmaan. Winasak niya ang mamahaling painting, sinira ang malaking TV, at inihagis ang lahat ng maabot ng kaniyang kamay. Habang nagwawala, patuloy niyang isinisisi kay Clara ang lahat ng trahedya na nangyari sa kaniya. Inakusahan niya si Clara na gumamit ng kulam upang mawalan siya ng posisyon, masibak sa trabaho, at iwan ni Bianca. Sa pagkakita sa kaniyang anak na nagwawala, sinisira ang lahat ng kayamanan na palagi nitong ipinagmamalaki, labis na nalungkot si Nanay Teresa. Tumakbo siya upang hawakan ang braso ni Aldrin, umiiyak ng malakas. Sa halip na kumalma, ang kaniyang masamang ugali bilang malupit na biyenan ay mas lalong lumala. Sumama siya sa pagsisisi sa kaniyang walang salang menantang babae. Sinumpa niya si Clara bilang isang masamang espiritu, ang malas na sumira sa swerte ng kaniyang pamilya. Sumisigaw siya na nais niyang hiwain si Clara. Nais niyang tumawag ng pulis upang huliin ito dahil sa panloloko at pagtataksil na nagdulot ng pagkawasak ng kanilang pamilya. Ang gulo na iyon ay naging dahilan upang lumabas ang mga kapitbahay at magbulungan, ngunit walang nangahas na mamagitan sa lalaking nagwawala. Sa gitna ang kaguluhan na iyon, ang pinto ang silitaklatan sa mezzanine ay dahan-dahang bumukas. Humakbang si Clara palabas. Tumayong walang kibo sa tuktok ng hagdan, pinakmamasdan ang nagaganap na pagkawasak sa sala. Nakasuot siyang isang mamahaling itim na sedang gaun na sadyang idinisenyo upang ipakita ang kaniyang elegante, mayaman, at malamig na hitsura na tila isang reynang kadiliman. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakalaylay. Ang kaniyang malabi ay may matalim na pulang kulay. Ang paglitaw ni Clara na may ganap na ibang hitsura, nagpapakita ngang hindi nakikitang kapangyarihan, ay nagpatahimik sa maingay na silid. Natigil sa paksigaw sina Aldrin at Nanay Teresa. Natigilang nakatitik sa babaeng nasa hagdan na tila nakakita ang isang dayuhan na kabababa pa lamang. Dahan-dahang bumaba si Clara, napaka-elegante at may pakmamalaki. Ang takong ng kaniyang sapatos ay tumutunog sa bawat hakbang ng kahoy na hagdan, na lumilikha ngang isang tunog na tila countdown patungo sa kanilang pagkawasak. Naglakad siya sa pagitan ng mga basak na salamin at seramik ng walang takot. Naupo si Clara nang may karangyaan sa tanging sofa na hindi nasira. Pinag-cross ang kaniyang mahahabang binti.
Tiningnan niya sina Aldrin at Nanay Teresa ng may kalmado, malalim, at napakamalamig na tingin. Pinili ni Clara na manahimik isang ganap at nakatatakot na katahimikan. Hindi niya ipinagtanggol ang kaniyang sarili, hindi nagalit, hindi umiyak sa pagdinig sa mga maruruming mura mula sa kanila. Alam niya na ang katahimikan ng isang malakas na tao ay ang pinakamatalas na sandata upang pahirapan ang isip ng na taong natataranta at nalulunod sa kabiguan. Ang katahimikan na puno ng kapangyarihan at pagamak mula kay Clara ay mas lalong nagpabalif kay Aldrin. Ang dangal at kayabangan ng isang lalaki ay nayurakan nang makitang ang asawang palagi niyang minamaliit ay may lakas ng loob na tumingin sa kaniya ng may mataas na katayuan. Galit na lumapit si Aldrin sa harap ni Clara, itinuro ang kaniyang muha gamit ang nanginginig na daliri. Sumisigaw siya sa mga salitang walang katuturan. Hiniling niya na pirmahan agad ni Clara ang papeles ng divorce ngayong araw na ito, at hiningi na lumayas si Clara sa bahay na ito nang walang dala. Malakas niyang ipinahayag na ang buong marangyang tsondo na ito, ang mamahaling sasakyan sa basement, at ang milyon-milyong piso sa bangko ay galing sa kaniyang sariling pinahirapan. Walang karapatan si Clara na kumuha kahit isang sentimo. Nagbanta pa nga siya na uarkila ng mga masasamang tao upang saktan si Clara kung hindi ito susunod. Sa likod, patuloy na binibigyan ng lakas ng loob ni Nanay Teresa ang kaniyang anak upang mabilis na palayasin ang malas na babae. Matapos sumiga ni Aldrin hanggang sa mamaos, matapos gamitin ang lahat ng kaniyang murang banta, saka lamang ngumiti ng bahagya si Clara, isang ngiti na puno ng panunuya at awa. Kaswal niyang kinuha ang isang makapal na pulang folder na inihanda niya sa maliit na lamesa sa tabi niya. Nang walang salita, inihagis ni Clara ang folder diritso sa dibdib ni Aldrin. Nahulog ang folder sa sahig, na nagalat ng mga puting papel na puno ng mga numero, ulat, at kopya ng bank account na may pulang selyo ng Internal Audit Team ng Imperial Prime Holdings. Binikas ni Clara ang bawat salita sa isang patah ngunit mabigat na boses, na nagwasak sa lahat ng ilusyon ni Aldrin. Pulutin mo ang mga papel na iyan at basahin mong mabuti bago ka mangahas na magsalita tungkol sa paghahati nga ari-arian o divorce. Naguluhan si Aldrin ngunit natakot sa boses ni Clara. Nanginginig niyang pinulot ang maapel na iyon. Sa sandaling makita ang kaniyang mata ang logo ang Imperial Prime Holdings, bumilis ang tibo ang kaniyang puso. Ang malamig na pawis ay nagsimulang mamasa sa kaniyang noo. Mabilis niyang binuklat ang bawat pahina. Nanlaki ang kaniyang mamata, lumiliit ang kaniyang mapupil sa takot. Ang nakasulat sa papel ay hindi isang normal na ulat ng kita, kundi isang hatol ng kamatayan, isang matalim na espada na nakalagay sa kaniyang lik. Ito ay ang buong ulat ng emergency internal audit na isinagawa ng napakalihim, mabilis, at tumpak hanggang sa pinakamaliit na detalye sa buong makdamag. Nabunyak dito ang lahat ng marurumi, masisira, at malulubhang paglabag sa batas na ginawa ni Aldrin sa kumpanya. Ang bawat pahina ay tila hampas ng martilyo sa ulo ni Aldrin, na nagpapakita ang muka ang isang sakim na naknakaw ang pondo ang kumpanya ng walang awa. Makang kontrata. Mapakang resibo na pinalaki ang presyo ng 10-10 beses upang magnakaw ang pondo. Mga pekeng kumpanya na itinayo sa ngalan ng mga kamag-anak upang ibenta muli ang ari-arian ng kumpanya para sa sariling pakinabang. Makopya nga, bank transfer, na nagpapakita nga, malalaking halaga na inilipat mula sa account na kumpanya patungo sa personal na account ni Aldrin sa ilalim ng pekeng gastos sa entertainment. Ang lahat ng kaniyang maruruming plano, ang lahat ng kaniyang ginawang money laundering na inakala niyang naitago ng maayos ay tuluyang nabunyag. At ang nagpagumuho sa mundo ni Aldrin ay ang kabuwang numero sa huling pahina, ang ulat ang audit na nakasulat sa makapal at pulang kulay, 150 milyong piso. Ito ang kabuwang halaga ng pera na kaniyang ninakaw mula sa pondo ng pamumuhunan ng Imperial Prime Holdings sa nakalipas na 3 taon. Hindi lamang ibinunyak ng ulat ng audit ang halaga ng ninakaw na pera, kundi tinunton din kung saan napunta ang maruming pondo na iyon. Inutusan ni Clara ang matao na imbestigahan ang bawat marangyang gastos ni Aldrin. Ang malaking bahagi ang 150 milyong piso ay ginamit ni Aldrin upang bumili ang nga mamahaling kagamitan, mamahaling sports car upang bigyang kasiyahan ang kaniyang kayabangan. Ang ilang bahagi naman ay inilipat niya sa mabanyagang website ng online casino. At ang pinakanakadidiring bahagi ay ginamit niya, ang 10-10 milyong piso upang palihim na bumili ng isang marangyang bakasyonan sa probinsya at isang marangyang tsondo sa sentro ng lungsod upang gawing pugat ng pag-ibig, kasama ang kaniyang kabit na si Bianca. Hawak ang dokumentong iyon, nang hina ang matuhot ni Aldrin, napaupo siya sa nasirang sofa, nanginginig ang kaniyang buong katawan. Ang kaniyang mukha na kanina ay galit na galit ay naging puting-puti ngayon.
Mabilis at mababaw ang kaniyang pahinga. Tiningnan niya si Clara ng may takot, pangamba, at pagmamakaawa. Nanginginig siyang nagtanong kung paano nakuha ni Clara ang lihim na dokumentong ito. Paano niya nautusan ang audit team and Imperial Prime Holdings na imbestigahan siya? Hindi niya naunawaan. Ang isang babaeng buong araw ay nasa kusina lamang, saan nakuha ang kapangyarihan at koneksyon upang gumawa ganito kalaking bagay? Nanatiling nakaupo si Clara ng may karangyaan. Malamig ang kaniyang tingin. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kaniyang bibig. Ang bawat salita niya ay magaan na tila hangin ngunit may lakas ng pagkawasak na nakamamatay na nag-alis sa huling pag-asa ang taksil na lalaki. Huwag ka nang mangarap tungkol sa paghahating ng ari-arian o maayos na divorce. Dahil ang lahat ng mayroon ka ngayon ang marangyang tsondo na ito, ang mamahaling sasakyan, ang milyon-milyong ipon sa bangko lahat ay binili gamit ang maruming pera na ninakaw mo mula sa Imperial Prime Holdings. Inihayak ni Clara na hindi niya kailangang makipag-agawan sa kahit ano dahil simulat sa pool ay hindi naman talaga iyon kay Aldrin. Sinabi niya kay Aldrin na ang Imperial Prime Holdings ay nasa proseso ng legal na hakbang upang i-freeze ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng kaniyang pangalan, i-block ang lahat ng bank account upang bawin ang utang na 150 milyong piso. Si Aldrin ngayon ay isang pulubi lamang, isang may utang, isang kriminal sa gilid ng pagkawasak. At pagkatapos ay ibinigay ni Clara ang huling hampas, ang hampas na tuluyang pumatay sa lakas ng loop ng masamang lalaki. Itinuro niya ng malamig ang nga papel sa sahig, nagbanta kay Aldrin sa bawat malinaw na salita, sa pamamagitan ang lahat ng matibay na ebidensyang ito, sa halaga ang korupsyon na umabot sa 150 milyong piso, kung tatango lamang ako, at ibibigay ang dokumentong ito sa pulisya, ang kinabukasan mo ay tuluyan ng matatapos. Ang malamig na pintong kulungan ay nakabukas ng malawak para sa iyo. Ang habang buhay na pagkabilanggo ang pinakakarapat dapat na kabayaran para sa iyong pagtataksil, kasakiman, at kalupitan sa akin. Sa pakarinig sa salitang kulungan, sa pakarinig sa habang buhay na pagkabilanggo, ang natitirang kayabangan ni Aldrin ay tuluyang nadurok. Naisip niya na talagang gipit na siya. Ang takot sa kamatayan at kulungan ay nagsimulang pumasok sa kaniyang pagkatao. Bumaba si Aldrin mula sa sofa patungo sa sahig, lumuhod sa pagitan ng magabasak na salamin na nagpadugo sa kaniyang balat. Gumapang siya patungo sa makapaan ni Clara, hinawakan ang dulo ng kaniyang damit, umiyak na parang isang batang pinarurusahan. Paulit-ulit niyang ibinabangga ang kaniyang ulo sa sahig. Nagmamakaawa sa awa ni Clara, nagmamakaawa sa ngalan ng 10 taon ng kanilang kasal upang bigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Nangako siya na agad na pipirma sa papeles ng divorce, handang umalis ng walang dala, at maglalaho ng tuluyan sa buhay ni Clara, basta't huwag lamang siyang isuplong sa pulisya. Si Nanay Teresa na nakasaksi sa lahat, nang marinig ang halagang korupsyon na umabot sa daan-daang milyon at ang bantang ngukulungan para sa kaniyang gintong anak, ay labis na nagulat hanggang sa hindi makahinga. Nang hina ang kaniyang ngapaa, napaupo siya sa sahig, umiyak ng malakas. Hindi na siya nangahas na sigawan si Clara. Ang kaniyang tingin ngayon ay puno ang takot at huling pagsisisi. Ang buong sala na naging saksi sa pagamak kay Clara ngayon ay napupuno lamang ng iyak ng pagsisisi at mababang pagmamakaawa mula sa mag-inang taksil. Nakaupo si Clara sa itaas, nakatingin sa 2 taong nahihirapan sa kaniyang paanan. Ang kaniyang tingin ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Alam niya na ito ay simula pa lamang ng matamis na paghiganti. Ang tunay na bagyo, ang pinakamalupit na ganti ay naghihintay pa sa kanila. Ang pangyayari sa marangyang tsondo ay tila tuluyang bumasak sa lakas ng loop ng taksil na asawa. Si Aldrin, matapos makita ang maulat ng audit, ay nakulong sa madilim na kwarto, nanginginig sa takot sa pag-isip sa kulungan. Ngunit si Nanay Teresa, ang biyenan na pinakamayabang at matigas ang ulo, ay hindi madaling tumanggap sa pakawalangang kaniyang marangyang buhay. Magdamag siyang hindi nakatulog, ang kaniyang sakim na ugali at bulak na kayabangan ay nagtulak sa kaniya na mag-isip ng isang napakabalif at mababang plano. Kinaumagahan, ginising niya si Aldrin at may determinasyong sinabi na si Clara ay isang mahirap na probinsyana lamang. Paano ito makakaroon ng lakas upang pakilusin ang buong audit team ng Imperial Prime Holdings? Malakas niyang inakusahan na si Clara ay tiyak na nakipagrelasyon sa isang matanda at kalbong bise-direktor sa kumpanyang iyon. Sinabi niya na ang dokumento kahapon ay pekeng ginawa lamang ng kabit ni Clara upang takutin sila at pilitin si Aldrin na makipag-divorce ng walang dala. Nilason ni Nanay Teresa ang isip ni Aldrin na siya ay isang matalinong direktor. Ang haliginang kita para sa makasosyo sa negosyo. Ang Imperial Prime Holdings ay hindi kailanman magtatapon ng isang talentong tulad niya dahil lamang sa isang babaeng nagtaksil. Habang mas naririnig niya ang kaniyang ina, mas naniwala si Aldrin.
Ang kaunting pag-asa sa puso ang isang taong desperado ay nakbalik ng ilusyon sa kaniyang posisyon. Sumang-ayon siya sa baliw na plano ng kaniyang ina. Agad na tumawag sa probinsya si Nanay Teresa. Naktipon ngang higit sa 10 kamag-anak na lahat ay maingay, matatapang, at sakim. Umarkila siyang isang UFE Express van, may pakmamalaking dinala ang grupo patungo sa lungsod, determinadong gumawa ang malaking gulo sa headquarters ng Imperial Prime Holdings upang bawiin ang posisyon ng direktor para sa kaniyang anak at ibunyag ang pagtataksil ng kaniyang menantang babae. Ang gusali ng headquarters ng Imperial Prime Holdings ay nakatayo ng marangya sa pinakamahal na bahagi ng sentro ng lungsod. Ang salaming gusali ay nagpapakitang sikat ng araw na sumasagisag sa pinakamataas na kapangyarihan at kayamanan. Nang umagang iyon, habang ang daan-daang empleyado na maayos ang damit ay mabilis na dumadaan sa makintab na lobby, ang pinto ay biglang itinulak ng may kalupitan. Pinangunahan ni Nanay Teresa ang isang grupo ng nga tao marurumi ang damit, sumisigaw habang papasok sa lobby. Agad na humarang ang mga matatangkat na guard, ngunit hindi natakot si Nanay Teresa. Agad niyang ginawa ang kaniyang paboritong gawi, gumulong sa malamig na sahig. Hinahampas ang sahig habang umiiyak at sumisigaw ng malakas. Ang makamag-anak na kasama ay kumalat. May mga nakaupong umiiyok. May mga naktuturo sa guard habang nagmumura. Sumisigaw si Nanay Teresa na inakusahan ang Imperial Prime Holdings na nagpoprotekta sa pangangalo niya, na pinahihintulutan ang isang matandang boss na akitin ang kaniyang menantang babae. Hiniling niya na lumabas ang pinakamataas na pinuno upang harapin sila. Hiniling niya na ibalik ang posisyon ng direktor sa kaniyang gintong anak. Nagtatago si Aldrin sa likod ng kaniyang magkamag-anak. Ang kaniyang mukha ay puti pa rin at punong takot, ngunit ang kaniyang mamata ay nakpapakitang mababang pag-asa. Umaasa siya na ang mapangahas na gawing ang kaniyang ina ay lilihangang ingay sa publiko, napipilit sa mga pinuno na mamagitan at sumuko. Ang maingay at magulong tanawin ay kumuha sa atensyon ng maraming tao. Sa gitna ng kalituhan ng mga guard, mula sa VIP elevator, lumabas si Ate Chelsea na may malaking autoridad. Nakasuot siya ang mayos na abong suit. Ang kaniyang seryosong mukha ay nagpapakita ngang ugali ngang isang taong may nakalipas na dekada ngang karanasan sa mundo ng negosyo. Sa pagkakita kay Ate Chelsea, ang magad ay napaurong at yumuko ng may pagalang. Tumingin ng matalim si Ate Chelsea sa magulong grupo. Huminto sa mukha ni Nanay Teresa na puno ng pekeng luha at sa duwag na hitsura ni Aldrin. Hindi nagalit o naguluhan si Ate Chelsea. Binikas niya sa isang kalmado ngunit may kapangyarihang boses na nagpatahimik sa grupo. Ang chairwoman ng Board of Directors ng Imperial Prime Holdings ay nalaman na ang kaguluhang ito. Labis niyang binibigyang pansin ang reklamo ang inyong pamilya at espesyal na inaanyayahan ang lahat sa silid ng pagpupulong sa pinakamataas na palapak upang resolbahin ang lahat ng usapin ng malinaw at transparent. Nang marinig ang salitang chairwoman, naramdaman ni Nanay Teresa na nanalo siya. Huminto siya sa pag-iyak, tumayo, at ang kaniyang muka ay nagpakita ng ekspresyon ng tagumpay. Binulungan niya si Aldrin na sa wakas ay natakot din ang pinakamalaking boss sa lakas ang kanilang pamilya. Sa pagkakataong ito, tiyak na mapapalaya si Clara at ang kaniyang matandang kabit. Ang kaniyang magkakamag-anak ay nagpakita rin ng kagalakan. Nagbubulungan na makapapasok sila sa pinakamakapangyarihang lugar ng mamayayaman. May pagmamalaki silang sumunod kay Ate Chelsea papasok sa elevator na may gintong dekorasyon. Iniwan nila ang maawaying tingin ng maresepsyonis na nakakaalam na naglalakad sila patungo sa isang bitak ng kamatayan. Huminto ang elevator sa pinakamataas na palapak ng gusali, ang lugar na nakalaan lamang para sa pinakamataas na pinuno. Bumukas ang pinto ng elevator, na nagpakita ng isang koridor na may makapal na pulang karpet. Pinangunahan ni Ate Chelsea ang grupo ni Nanay Teresa patungo sa isang malaking pinto na gawa sa kahoy na may magagandang ukit. Binuksan ng dalawang malalaking guard ang pinto, pinapapasok sila. Ang silid ng pagpupulong ng Board of Directors ay napakalawak na may 3 salaming dingding na nagpapahintulot na makita ang buong lungsod mula sa itaas. Sa gitna ay may isang mahabang lamesa na gawa sa pambihirang kahoy na may makintap na ibabaw, na napapaligiran ng nga itim na upuang balat. Ang kapaligiran ay napakatahimik, malamig, at nakatatakot, na biglang nagpatakot sa grupo ni Nanay Teresa. Silang lahat ay naging tahimik, hindi nangahas na huminga ng malakas. Lumunok ng lawe si Aldrin. Ang malamig na pawis ay nagsimulang gumapang sa kaniyang mukha. Mabilis ang tibok ng kaniyang puso. Sa pinakamataas na posisyon, sa dulong lamesa, may isang malaking upuan ng pinuno na nakatalikot sa pinto. Dahan-dahang lumakat si Ate Chelsea patungo sa upuang iyon, huminto sa kayumuko ng 90 degrees. Ang kaniyang boses ay punong paggalang at paganga. Chairwoman,
Ang mataong kailangang makipagkita ay dinala ko na alinsunod sa inyong utos. Sa pakikinig sa ulat ni Ate Celso, ang malaking upuang balat ay dahan-dahang umikot, at pagkatapos ay isang nakatatakot na tanawin na nagwasak sa lahat ng kanilang imahinasyon ang lumitaw sa harap ng kanilang mga mata. Walang matanda at kalbong lalaki sa upuang iyon. Walang kabit tulad ng naisip ni Nanay Teresa. Ang taong nakaupo ng may pagmamalaki sa trono ng pinakamataas na kapangyarihan ng Imperial Prime Holdings ay walang iba kundi si Clara. Nakasuot siya ng isang mamahaling suwet na kulay pulang alak. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakaabdo, nagpapakita ng kaniyang matalinong nu at matatalim na mga mata. Ang kaniyang kamay na may maayos na kuko ay makahawak sa ibabaw ng lamesa. Tiningnan ni Clara ang pamilya ng kaniyang dating asawa nang may tingin ng isang reyna na tumitingin sa mga langgam sa lupa. Ang kapaligiran sa paligid ay tila nakyelo. Bumukas ang ibabangang bibig ni Nanay Teresa, nanginginig ang kaniyang mangipin, nanlilisik ang kaniyang mga mata na tila lalabas na. Itinuro niya si Clara gamit ang nanginginig na daliri. Hindi makapagsalita ngang kahit isang salita. Ang mga kamag-anak na kasama ay natakot ding napaurong. Ang kanilang mga mukha ay puting-puti, at si Aldrin ay tila na kuryente ang libu-libong boltahe ang kuryente. Ang kaniyang isip ay sumaboh ng pira-piraso. Naramdaman niya na gumuho ang lupa sa ilalim ng kaniyang mga paa. 10 taon, buong 10 taon. Ipinagmamalaki niya ang kaniyang sarili. Tinatawag ang kaniyang sarili na haligi ng pamilya. Hinahamak ang kaniyang asawa bilang isang mahirap na probinsyanang nakikitira. Hindi niya kailanman naisip na ang babaeng palaging matiyagang nagtitiis sa pagpapahirap ng kaniyang ina at kaniya ay ang reyna pala na humahawak sa kapalaran ng isang napakalaking imperyo ng ekonomiya sa bansa. Ang lahat ni katanyagan, pera, at posisyon ng direktor na akala niya ay kaniyang nakuha dahil sa kaniyang talento ay isa lamang butil ng buhangin na ibinigay ni Clara mula sa kaniyang mga daliri. Ang kayabangan at dangal ng isang lalaki ay nadurok sa sandaling ito ngang mapait at malupit na katotohanan. Nanatiling tahimik si Clara na tila isang bundok ng yelo. Tiningnan niya ang bawat muha na nagbago dahil sa takot, saka huminto sa puti at basang muha ng taksil na lalaki. Bahagyang ngumiti si Clara, isang ngiti na puno ng panunuya. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang puting sobre mula sa drawer ng kaniyang lamesa, inihagis ito ng magaan sa ibabaw ng lamesa. Ang sobre ay dumulas at huminto sa harap ni Aldrin. Binikas niya sa isang patak na boses na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, na nagdadala nila kas ne martilyo para sa mamangmang. Ang korupsyon na nakakahalaga ne yuzal milyong piso para tustusan ang kabit mo ay dulo lamang ne malaking problema. Ang pinakamalaking kamangmangan mo ay hindi ang pagiging magnanakaw, kundi ang pagiging magnanakaw na ginamit ng ibang tao sa napakakaawa-awang paraan. Hiniling niya kay Aldrin na buksan ang sobre upang makita ang katapusan ng kaniyang pagtataksil, ang katapusan ng kaniyang pangarap tungkol sa isang apo na naging dahilan upang walang awa nilang tapakan si Clara. Nanginginig na kinuha ni Aldrin ang sobre, nanginginig ang kaniyang nga daliri habang binubuksan ito. Sa loop ay may set ng dokumentong medikal na may pulang selyo mula sa isang kilalang International Maternity Hospital, kasama ang 10 malilinaw na larawan. Nakatitik ang mga mata ni Aldrin sa resulta ng DNA test at rekam ng pagbubuntis. Ang mamedikal na salitang iyon ay tila mga lason na tumusok sa kaniyang mamata. Sa isang malamig na boses, ipinaliwanag ni Clara ang bawat detalyeng dokumentong iyon upang marinig ng lahat. Si Bianca, ang batang kabit na palagi mong ipinagmamalaki, ay isang profesional na gold digger, isang babaeng kilala na sa mga club ng lungsod. Ang pagbubuntis ni Bianca ay totoo, ngunit sa kasamaang palat, ang amang sanggol na iyon ay hindi ikaw. Ang anak na lalaki na hinahangat at inaalagaan ni Nanay Teresa sa pamamagitan ng mainit na sabaw ay dugo at laman pa lang ng isang kilalang pinuno nga nagpapautang ng 5,6 na pinagahanap ng mamasasamang tao. Si Bianca, dahil nais makahanap ng isang mayaman at tontong lalaki na gagawing amangang sanggol at upang tustusan ang kaniyang kasintahang nagtadago, ay sinadyang bitagin ka. Ginamit ni Clara ang kaniyang kapangyarihan at pera upang suhulan ang doktor sa klinik kung saan nagpapasuri si Bianca, upang makuha ang tumpak na resulta ang DNA test at ibunyak ang lahat ng maruruming kasinungalingang ito. Ang malarawan sa loop ngang sobre ay nagpapakita kay Bianca na may yakap at halik sa isang lalaking may tattoo sa marangyang tsondo na binili ni Aldrin gamit ang perang korupsyon. Si Aldrin ay naging isang laruan lamang, isang ATM machine na piniga hanggang sa huling patak saka itinapon sa putik. Sa pakarinig sa malinaw na pagbubunyak at sa hindi matanggihang ebidensya mula kay Clara, hindi na kayang tumayo ni Nanay Teresa.
Ang kaniyang pangarap tungkol sa isang apo, tungkol sa magandang kabit, ay tuluyang naglaho. Naisip niya na itinapon niya ang isang reyna ang swerte, ang asawa na anak ng bilyonaryo, para lamang sa isang babaeng may anak sa isang masamang tao. Ang matinding pagsisisi, ang kahihiyan sa harap ng kaniyang mga kamag-anak, at ang takot sa malalaking utang ay naging napakabigat na problema para sa sakim na matandang babae. Umakyat ang dugo sa kaniyang utak, namuti ang kaniyang nga mata, hinawakan niya ang kaniyang dibdib na sumasakit. Nabulunan si Nanay Teresa sa kanawalan ng malay sa ibabaw ng pulang karpet. Natataranta ang kaniyang makamag-anak. May nagpapahit ng langis, may nagmamasahe sa kaniyang mapaa. Ngunit walang nangahas na tumingin sa malamig na matang chairwoman na nakaupo sa kaniyang upuan. Takot na takot sila na tilam gadianitor na nahuling ang boss, umaasang bumukas ang sahig upang makapagtago sila. Para kay Aldrin, tuluyan na siyang nadurog. Walang pag-asa, walang dangal na natira. Itinakwil nga asawa. Ibinaba ang posisyon bilang dianitor ng ganyo, nagbabanta nga bang buhay na pagkabilanggo dahil sa korupsyon. At ngayon ang pinakamasakit na hampas ng malaman na niloko siya upang magpalaki ng anak ng ibang tao, ang lahat ng pinakamasamang trahedya sa mundo ay tumama sa kaniya ng sabay-sabay. Gumapang siya sa ibabawang karpet, lumapit sa paanan ng lamesa, ang luha at sipon ay makasama. Umiyak siya ng malakas na tila isang hayop na nasok. Paulit-ulit na sinasampal ang kaniyang sariling mukha hanggang sa mamula at mamaga. Nagmamakaawa siya sa awa ni Clara. Nagmamakaawa sa ngalan ng 10 taon ng kanilang pagsasama upang bigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Nanatiling malamig ang mukha ni Clara. Sumunya siya kay Ate Celso. Mabilis na inilabas ni Ate Celso ang papeles ng divorce na inihanda ng maayos at ang isang mamahaling panulat, inilagay ito sa harap ni Aldrin. Binikas ni Clara ang kaniyang mahuling salita. Ang kaniyang boses ay kasing talas ng yelo na tumutusok sa tainga. Ito ang huling pagkakataon para sa iyo. Kung papayag kang pirmahan ang papeles ng divorce na ito, isusuko ang lahat ng karapatan at alis ng walang dalawalang kukunin kahit anong gamit mula sa tsondo hanggang sa mamahaling sasakyan saka ko lamang ituturing ang 150 milyong piso bilang bayad sa pagbili ng aking 10 taon ng kabataan. Itatabi ko ang ulat ng audit na ito. Hindi ibibigay sa pulisya. At hahayaan kang mabuhay bilang isang mahirap na tao sa labas. Sa kabilang dako, kung mangangahas kang magpatagal kahit isang segundo, agad na tatawagan ni Ate Celso ang mga pulis upang piringan ka ang posas at dalhin ka diritso sa selda. Walang ibang pagpipilian. Ang takot sa kamatayan at kulungan ay tumalo sa natitira niyang huling lakas ang loop, nanginginig na kinuha ni Aldrin ang panulat, nanginginig ng husto ang kaniyang kamay kaya ang kaniyang sulat ay naging magulo. Ipinikit niya ang kaniyang nga mata, kinagat ang kaniyang labi, at ipinirma ang kaniyang pangalan sa kanang bahagi ng papeles ng divorce, na opisyal na nagtapos sa lahat ng galit, nagtapos sa 10 taon ng ilusyon ng kapangyarihan at kayabangan ng isang taksil na asawa, patungo sa isang madilim na kinabukasan na walang daan palabas. Ang mamahaling panulat ay nahulog mula sa nanginginig na mga daliri ni Aldrin, gumulong sa ibabaw ng lamesang kahoy, saka nahulog sa pulang karpet. Ang magulo at hindi maayos na lagda sa kanang bahagi ng papeles ng divorce ay ang kahiyahiyang katapusan ng 10 taon ng ilusyon at kayabangan ng isang masamang lalaki. Malamig na kinuha ni Clara ang papel, tiningnan ang lagda ng taksil sa huling pagkakataon, saka ito maayos na itinabi. Tumango siya bilang senyas kay Ate Celso. Agad na nagutos si Ate Celso at 10 ngagart na may malalaking katawan ang pumasok sa silid. Sa isang matatak na boses, inutusan ni Ate Celso ang magart na agad na palayasin ang lahat ng mawalang kinalaman sa gusalingang Imperial Prime Holdings. Ang makamag-anak ni Nanay Teresa na takot ay agad na binuhat si Nanay Teresa na wala pa ring malay. Naglakat si Aldrin na tila isang naglalakat na bangkay. Walang laman ang kaniyang mga mata. Hindi na nangangahas na tumingin muli kay Clara. Ang magulo at sakim na grupo ay hinabayan NGMA Guard sa mahabang koridor, isinakay sa elevator, at itinapon sa labas NG pintuan NG lobby. Sa gitna ngang daan-daang mapanghamak at nanunuyang tingin ng nga empleyadong nadadaanan, itinuon ni Aldrin ang kaniyang mukha sa ibaba, naramdaman ang kahihiyan na kumakain sa bawat bahagi ng kaniyang katawan. Opisyal na siyang napatalsik sa paraiso ngang karangyaan na dati niyang inakalang kaniya. Ang pinakalupit at karapat-dapat na parusa para sa mga taksil ay nagsimula pa lamang. Nang makalabas sila sa gusalingang Imperial Prime Holdings, binuhat ni Aldrin ang kaniyang ina na walang malay. Ngunit nang huminto ang taksi na kanilang sinasakyan sa harap ng gate ng tsondo, laking gulat ni Aldrin nang makitang ang kaniyang sports car ay hinahatak ng tow truck.
Tumakbo siyang sumisiga, ang ngunit malamig siyang pinigilan ng guard. Sinabi nila na alinsunod sa utos ng may-ari ng Imperial Prime Holdings. Ang marangyang tsondo na kanilang tinutuluyan ay selyado na para sa pagsamsam ng ari-arian dahil sa korupsyon. Ang lahat ni gamit sa loob ay kinumpiska. Ang susi ni pinto ay pinalitan na, at ang access card sa elevator ay hindi na gumagana. Si Aldrin at ang kaniyang ina ay hindi na pinapayagang pumasok muli. Natataranta niyang binuksan ang mobile banking app sa kaniyang telepono upang suriin ang milyon-milyong ipon sa bangko na palagi niyang ipinakmamalaki. Ang screen ay nakpakita ngang pulang babala. Ang lahat ng bank account sa ilalim ng iyong pangalan ay naka-freeze alinsunod sa utos ng pamahalaan. Napaupo si Aldrin sa mainit na bangketa. Hinawakan niya ang kaniyang gulo-gulong buhok. Bangkarote na siya. Ganap na siyang bangkarote, walang bahay, walang pera, walang sasakyan. Kahit isang pirasong damit na pamalit ay wala siya. Ang mag-ina ay naitapon sa daan sa ilalim ng mainit na sikat ng araw ng walang dala at may napakalaking utang. Sa kawalan ng pag-asa, ang mababang gawing ang pagpapanatiling ang buhay ay lumitaw sa isip ni Aldrin. Naalala niya si Bianca, ang kabit na pinakagastusan niya ng 10 milyon para sa mga mamahaling kagamitan. Inakala niyang tutulungan siya nito o bibigyan man lang ng kaunting pera para masilungan. Hinila ni Aldrin ang kaniyang umiyak na ina. Sumakay ng bus upang hanapin ang tsondo ni Bianca. Kumatok siya sa pinto. Tinatawag ang pangalan ng kaniyang kasintahan sa isang maawaing boses. Bumukas ang pinto, ngunit ang lumitaw ay hindi ang seksi na babae na may mapangakit na ngiti, kundi isang kalbong lalaki na may mga tattoo at may mukhang puno ang peklat. Siya ang pinunong nga nagpapautang, ang tunay na amangang sanggol na dinadala ni Bianca. Tiningnan ng lalaking iyon si Aldrin nang may mapanghamak na tingin. Saka nang walang salita ay nagbiting ng isang malakas na suntok sa mukha ni Aldrin. Ang suntok na iyon ay nagpabali sa kaniyang ilong. Mabilis na dumaloy ang dugo. Naitapon si Aldrin sa dingding, sumisigaw sa sakit. Lumabas ang matauhan ng lalaki at pinagsisipa siya ng walang awa. Minura nila si Aldrin bilang isang tontong lalaki na ginamit lamang ng babae. Nakatayo si Bianca sa pinto, malamig na nakangiti, habang pinapanot na sinasaktan si Aldrin. Lumura siya sa sahig. Itinaboy si Aldrin at nakbanta na puputulin ang kaniyang paa kung mangahas pa itong bumalik upang huminging pera. Dala ang katawan na punong sugat, bumalik si Aldrin sa kaniyang inang naghihintay sa parke. Ang maginang taksil ay nagyakapan at umiyak sa gitna ng karamihan, ngunit walang sinuman ang nagbigay pansin. Sa huli, napilitan si Aldrin na ibenta ang kaniyang tanging mamahaling relo na natitira sa napakamurang presyo. Sa perang iyon, umarkila siyang isang masikip at sirang kuwartong paupahan sa isang squatter area sa Tondo. Ang kuwartong iyon ay mas malala pa kumpara sa kuwartong tinuluyan ni Clara 10 taon ang nakalilipas. Noong panahong iyon, ang tunay na parusa ang karma ay tumama kay Nanay Teresa. Sanay sa marangyang buhay. Ngayon ay kailangan niyang tumira sa isang mainit at maamak na lugar na punong nga daga. Hindi ito kinaya ni Nanay Teresa kaya inatake siya ng stroke. Dahil walang pera para dalhin sa ospital, naparalisa ang kalahati ng kaniyang katawan, tabingi ang kaniyang bibig at nakahiga na lamang sa kama. Ang bangungot ni Aldrin ay nakpatuloy nang magsimulang dumating ang nga nagpapautang ng 5,6 upang singilin ang kaniyang utang sa sugal. Sinira nila ang kaniyang kuwarto, sinaktan siya, at pinilit siyang pumirma sa kasunduan ng utang na may napakataas na interes. Nagbanta sila na puputulin ang kaniyang kamay kung hindi siya magbabayad araw-araw. Upang mabuhay, napilitan si Aldrin na magtrabaho bilang kargador. Sa araw, nagbubuhat siya ng mga sako ng semento sa ilalim ng mainit at maalikabok na construction site. Ang kaniyang balat na dati ay maayos ay nasunok at puno na ngayon ng sugat. Ang kaniyang makamay na dati ay pumipirma lamang ng mamilyon-milyong kontrata ay magaspang na ngayon at puno ng kalyo. Sa gabi, nagiging janitor siya at basurero, nag-iipon ng nga plastik na bote at karton upang makakuha ng ilang piso. Bawat gabi kapag umuwi siyang pagod at amoy basura, kailangan pa niyang alagaan ang kaniyang inang nakahiga sa maruming higaan. Kailangan ni Aldrin na maglabang ang maruming damit, maksaing ang kaunting kanin, at linisin ang dumingang kaniyang ina. Habang nililinis ang dumingeng kaniyang ina, naalala ni Aldrin si Clara. Naalala niya kung paano dati matiyagang nagsisilbi si Clara sa kaniyang pamilya. Naalala niya ang nga sandali na tinitiis ni Clara ang luha kapag hinahamak ng kaniyang ina. Ang matinding pagsisisi ay kumain sa kaniyang puso. Naisip niya na winasak niya ang isang napakahalagang hiyas para lamang sa isang basura. Yumuko siya sa tabingang higaan, umiyak sa kawalan ng pag-asa.
Ang maluha ang pagsisisi ang isang taksil ay nahulog sa malamig na sementong sahig, ngunit hindi nito kailanman mabubura ang kaniyang malalaking kasalanan. Habang ang paralisadong si Nanay Teresa ay nakatitik sa kaniyang nasirang anak, ang kaniyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Nais niyang humingi ng tawad kay Clara, nais niyang sampalin ang kaniyang sariling mukha dahil sa kasakiman na sumira sa kinabukasan ng kaniyang pamilya. Ngunit ang kaniyang lalamunan ay nakagagawa lamang ng mga tunok na walang kahulugan. Ang natitirang bahagi ng kanilang buhay ay habang buhay ng nakabaon sa kadiliman, kahirapan, sakit, at pagsisisi hanggang sa katapusan. Habang ang mag-inang taksil ay nagbabayad ng mahal na kabayaran sa ilalim ng lipunan, si Clarissa Imperial ay opisyal nang umupo sa kaniyang trono ng may karangyang at autoridad. Isang linggo matapos ang divorce, ang Imperial Prime Holdings ay nagdaos ng isang malaking press conference. Sa ilalim ng kislap ng mga kamera, umakyat si Clara sa podium kasabay ng malakas na palakpakan. Nakasuot siya ng puting suit na napakamakapangyarihan. Ang kaniyang mahabang buhok ay mayos na nakalaylay. Ang kaniyang mamata ay nagpapakita en talino, katatagan, at talas ang isang dakilang pinuno. May pakmamalaking ipinakilala ni Ate Celso ang tunay na pakakakilanlan ni Clara sa buong mundo ngang negosyo ang nag-iisang anak at tagapakmana ng yumaong Don Fernando Imperial. Malakas na ipinahayag ni Clara na opisyal na niyang kukunin ang posisyon bilang chairwoman ng Board of Directors at CEO, upang pamunuan ang Imperial Prime Holdings patungo sa isang bagong panahon na mas maningning. Matapos umupo, ang unang bagay na ginawa ni Clara ay hindi ang magdiwang, kundi ang paglilinis sa loob ng kumpanya. Sa kaniyang malamig na isip at natatanging kaalaman sa negosyo, nilinis niya ang lahat ng mamaruruming tao sa kumpanya. Ang mga nakipag sa botang kay Aldrin, ang mga sipsip at mga walang silbing empleyado lahat ay sinibak niya sa trabaho ng walang awa. Muli niyang itinayo ang sistema ng pananalapi na napakahigpit at transparent. Ang napakang kontrata at kumpanya ay tuluyang winasak. Ang kaniyang matatapang na desisyon, ang matatalas na estratehiya sa pamumuhunan, at ang kaniyang malawak na pananaw ay nagpatungo sa buong Board of Directors na may karanasan upang gumalang sa kaniya. Sa ilalim ng pamumuno ng batang chairwoman, ang Imperial Prime Holdings ay hindi lamang nakabangon, kundi nakakuha rin ng serye ng nga naglalakihang proyekto, na nagtulak sa kita at tubo na lumipat ng mataas, at nagpatibay sa posisyon nito bilang numero 1 sa industriyang real estate sa buong bansa. Ang mukha ni Clara ay lumitaw sa mga pabalat ng mga pinakaprestihiyosong business magazine. Siya ay naging simbolo ang isang malakas at modernong babae sa karera, isang babaeng makapangyarihan, maganda, malaya, at hindi kailanman sumusuko sa tadhana, malayo sa imahengang asawang amoy mantika 10 taon na ang nakalilipas. Si Clara ngayon ay naglalakat sa pulang karpet ng nga pinakamahalagang pang-ekonomiyang kaganapan sa buong mundo. May tiwala sa sarili siyang nakikipag-usap sa mahusay na wikang Ingles sa mga pinakamayayamang tao sa mundo. Sa kaniyang libreng oras, hindi na siya nakakulong sa kusina. Sa halip, tinatamasa niya ang kalayaan, nagbabakasyon sa mga pinakamamahal na isla sa mundo, at tinatamasa ang pinakamahusay na pangangalaga sa kalusugan at kagandahan. Naglalaan din siya nga oras para sa mga gawaing pangkawanggawa upang tulungan ang mga kababaihang nangangailangan. Walang masamang lalaki ang makapipigil sa kaniyang hakbang. Walang mapang-aping salita ang makasasakit sa puso ang reyna. Winasak ni Clara ang kaniyang sariling gintong kulungan upang lumipat ng mataas sa malawak na kalangitan ng kalayaan. Gili kong mamambabasa, ang mahabang kwento ngang buhay ni Clarissa Imperial ay sa wakas ay nagtapos sa isang napakasaya at karapat-dapat na katapusan para sa isang malakas na babae. Sa pagtingin sa kaniyang 10 taon ng paglalakbay na punong pait, sa kabumangon upang bawiin ang kaniyang trono, maari tayong kumuha ng isang napakalalim na aral sa buhay. Ang sakripisyong isang babae sa kasal ay isang marangal na bagay. Ngunit ang sakripisyong iyon ay may halaga lamang kung ibibigay sa lalaking marunong magpahalaga, magmahal, at umunawa sa halaga ng isang tapat na asawa. Kapag isinuko mo ang iyong karera at kalayaan sa pananalapi upang maging anino ng ibang tao, inilalagay mo ang iyong sarili sa isang napakadelikadong pagsusugal. Ang puso ng tao ay isang napakalalim at nakatatakot na bagay. Ang kapangyarihan ng pera, katanyagan, at tukso sa labas ay madaling makasisira sa ugaling ng sinumang lalaki. Mabilis nilang malilimutan ang pawis at luha na iyong ibinuhos, at walang awa nilang tatapakan ang iyong kabataan para sa mabagong bagay na mas kumikinang tulad ng ginawa ni Aldrin kay Clara. Ang pangunahing aral ng kwentong ito ay isang napakalakas na panawagan para sa lahat ng modernong kababaihan. Ang babae sa anumang kondisyon, gaano man kamahal ang asawa at anak,
huwag mong gagawin ang iyong sarili na isang janitor o katulong na ganap na nakadepende sa bulsa ng lalaki. Huwag mong itatapon ang iyong talino, karera, at kakayahan na kumita ang sarili mong pera. Ang pag-ibig ay maaring maglaho. Ang puso ene tao ay maaring magbago. Ngunit ang kalaman, katatagan, at kayamanan na iyong ginawa gamit ang iyong sariling kamay at isip ay habang buhay na magiging pinakamakatatak na kalasak, ang pinakamabisang sandata upang protektahan ka sa mga bagyong buhay. Kapag ikaw ay malaya sa pananalapi, hawak mo ang iyong sariling tadhana. Makakaroon kang ang karapatan na manahimik ng may pagmamalaki at sumagot ng matalino at matalim sa mga nangahas na hamakin ang iyong dangal. Mabuhay ka na tila isang pulang rosas na may mga tinik na kakalat ng bango, ngunit huwag mong hahayaan ang sinuman na madaling bumasak o tumapak sa iyo. Isuot mo ang korona na ikaw mismo ang gumawa, at lumakat ka ng may tiwala sa sarili bilang reyna sa kaharian ng iyong sariling buhay.